Nagsimula ang kwento sa isang drug den kung saan nagulat ang mga gang members sa pagdating ng isang lalaki. Ika ng isang tao, ang lalaking dumating ay ang legendary hitman na hahanapin at papatayin ng kahit sino para sa tamang presyo, at ang pangalan niya ay Juzo Ogami. Habang sinasara ang binabasang newspaper, sinabi ni Ogami na hindi ganun katama ang sinabi nila. Hindi niya daw basta-basta papatayin ng kahit sino, ang mga irredeemables lang tulad nila. Kaya naman, nandoon na daw sila, at paasar niyang tinanong ang gang members kung pwede niya ba wasakin ang lugar na yun habang nilalabas ang pistol niya upang itututok sa kanila. Matapos yun, pinaulanan na si Ogami ng mga bala ng mga gang members, pero nonchalant lang si Ogami na pinagmamasdan sila. Nagtataka naman ang mga gang members dahil hindi tumatama ang mga tira nila. Meron pa nga bumaril direkta sa gilid ni Ogami, pero nagawa itong mablock ni Ogami gamit ang newspaper na dala niya, at sinabi niya na bulletproof yun. Kasabay nun, merong gang member na nag-appear sa likod na babarilin na siya direkta sa ulo, pero nagawa niya maka-aksyon agad kung saan hinampas niya ang baril ng lalaki pataas, at binaril ito sa tiyan. Tapos, sunod-sunod ng pinagbabaril ni Ogami ang iba pang mga gang members, na sinasabihan pa nga siya na isa na siyang dead man. Meron namang isang lalaki na lumitaw mula sa isang malaking box, at nakita siya ni Ogami, pero bago maka-aksyon ng hitman, meron ang nakabaril sa lalaki na yun. Ang nakabaril pala ay ang kakampi ni Ogami, na tinanong siya kung okay lang ba siya, at sagot niya na oo at alam naman niya na nandoon ang lalaki. Dagdag pa niya na wag daw magmukhang smug ang kakampi niya tungkol sa pagbaril sa lalaki, dahil wala naman daw dapat yun nandoon kung ginawa ng kakampi niya ang trabaho nito. Habang sinasabi yun, nakikipagbarilan siya sa mga gang members, at inaayos ang stance ng kakampi niya, na nag-sorry sa kanya. Tuloy-tuloy lang ang putukan ng mga baril, at hindi nagtagal, natapos na sila at nagsindi na ng sigarilyo si Ogami. Naubos na nila ang lahat ng gang members sa warehouse, at ika ng pagod na kakampi niya na nakaligtas daw sila somehow. Hindi naman sumagot si Ogami na tinuloy lang ang paninigarilyo niya, at dagdag pa nga ng kakampi niya na mabuti daw ang ginawa niya dahil hindi na niya kailangan ng partner. Now wonder daw kaya isa talagang alamat si Ogami sa kanilang mga hitmen. Mukhang naiinis naman si Ogami nang marinig yun, at tinanong niya ang kakampi niya kung pwede itabi na lang nila ang legend talk kung kailan patay na siya. Ika naman ng kakampi ni Ogami na pati ang look niya ay epic, at gusto nito paano niya daladala ang newspaper, na tinawag nitong classic cool. Sinabi naman ni Ogami na binabasa niya daw yun pero para sa trabaho yun. Higit pa sa lahat, ang isang newspaper ay handy sa maraming paraan. Hinahayaan daw siya nun mag-blend in sa business districts, at itinatago nun ang baril niya. Matapos sabihin yun, merong napansin si Ogami, isang basag na glass container kung saan meron siyang nakita na isang wasp nest. Tinanong pa niya ang sarili niya kung may market daw ba para doon tulad ng stag beetles, pero dibali na lang daw, at tinapo na lang niya yun sa likod niya. Sinabihan naman niya ang kakampi niya na magpatuloy na sila, at kumain daw sila ng ramen o kung anuman, dahil nagugutom na siya, kung saan pumayag naman ang kakampi niya. Sa sumunod na eksena, pumunta na sila sa isang ramen shop na nagbebenta ng nankatsu ramen para sa 680 yen, at meron pang all-you-can-eat boiled egg. Doon nagulat ang kakampi ni Ogami sa dami ng garlic na nilalagay ni Ogami sa ramen nito, at tinanong pa niya ito kung gaano karami ilalagay nito. Sagot naman ni Ogami na sino daw may pake, dahil wala naman siyang kailangan alalahanin ma-offend. Matapos yun, lumipat ang eksena kung nasaan nasa loob ng isang kotse na hawig ng Porsche Cayenne si Ogami, at inaantok na siya sa loob. Sa oras na yun, meron siyang napansin, at iyon ay mga estudyante na dumadaan sa gilid. Hindi na niya yun masyadong pinagtuunan ng pansin at pinark ang kotse niya. Tapos, pumasok na siya ng elevator, at doon, nabangga siya ng isang bata na nagmamadali lumabas, na nag-sorry naman. Tinawag niya ito, na sobrang natakot sa kanya, at kumaripas ang takbo habang paulit-ulit humihingi ng tawad. Sa isip-isip naman ni Ogami, nagtataka siya dahil hindi naman niya sinusubukan i-intimidate ang bata, at napabultong hininga na lang siya. Ika pa nga niya sa sarili niya na mukhang hindi naman daw siya magaling sa mga bata, at wala siyang ideya kung paano sila kausapin, at kasabay nun pumasok na siya ng bahay niya. Dagdag pa niya na nung kaedad niya ang batang nakabangga sa kanya, parte na daw siya ng Hitman World. Mas komportable pa nga siya na kausapin ng mga irredeemables na binayaran siya para patayin,
At nakakatawa daw yun kung hindi yun pathetic. Tinanggal na niya ang coat niya, at ikapa niya na kung mas magaling lang siya sa pakikipag-usap sa mga bata edi siguro, hindi nawala ang mag-ina niya. Habang sinasabi yun, hinawakan niya ang litrato nila bilang pamilya, at tinitigan niya yun ng matagal. Maya-maya naman, nagsimula na siyang uminom, at muli naman siyang nagsindi ng isa pang sigarilyo. Ginawa niya yun sa balkonahe ng apartment niya, kung saan tinanong niya ang sarili niya kung ano dapat ginawa niyang iba sa buhay niya, dahil siya mismo ay walang alam kung ano. Hindi alam ni Ogami kung ano dapat sabihin niya sa isang bata dahil wala naman siyang interests at hobbies in common. Ang meron lang daw siya ay ang trabaho niya, kung saan magaling siya pero hindi naman niya gusto. Sa oras na yun, nakakita si Ogami ng isang mag-ama na naglalakad sa kalsada sa baba, at sinabi niya na wala nang mas magiging boring pa kesa sa buhay niya. Tapos, merong nag-doorbell sa pinto niya, at yun ay ang kakampi niya kanina na tinatawag siya dahil meron itong nakalimutan ibigay sa kanya kanina. Nagtaka siya habang lumilingon, at merong bubuyog na dumako sa leg niya. Tinusok siya nito gamit ang buntot nito, kaya napasigaw siya sa sakit. Agad niya yun pinalo gamit ang kamay niya, kung saan nadurog niya ang bubuyog sa kamay niya. Hindi pala yun isang bubuyog, kundi isang wasp, at naiinis si Ogami na sinabing hindi pa siya nakakakita ng tulad nun. Sa oras na yun, nagsimulang mag-throb ang katawan niya, kaya nagtataka siya kung anong nangyari. Muli naman siyang napasigaw sa sakit, at napaluhod pa nga siya habang hinahawakan ang puso niya. Nagulat naman ang kakampi niya nung makita siya ng ganon. Matapos yun, dumako tayo sa isang ospital, kung saan merong nakahiga sa kama, at merong doktor na merong tina-type sa computer. Merong hindi maintindihan ng doktor na yon, na si Eri Wanibuchi, ang dating asawa ni Ogami. Siya ang COO ng Assassin Syndicate, ang pinuno ng Science Department. Sa oras na yon, nagising na ang pasyente niya, nagulat na tinatanong kung nasaan ito. Sinabi ni Eri na mabuti nagising na ang pasyente, na nagtaka nang makita siya, at sinabi niya rito na nasa lab niya ito. Dagdag pa ni Eri na nag-alala siya para sa pasyente dahil kahit stable man ang vital signs nito, sumailalim ito sa extreme physical changes. Ang cause daw ay mula sa wasp na sinundan ng pasyente mula sa job site, at doon na natin malalaman na yun pala ay si Ogami. Naalala niya ang hive na binato niya kanina, at nagtaka naman siya tungkol sa nabanggit ni Eri na physical changes, na sinabihan siya na tumingin sa isang salamin. Dagdag pa nila na hindi daw nila alam nung ginagawa ni Ogami ang mission, pero ang mga pinatay daw nito ay ka-business ang isang grupo na sinisiyasat ang genetic manipulation, kaya ang kumagat daw kay Ogami ay hindi ordinaryong wasp. Tinignan naman ni Ogami ang sarili niya sa salamin, at sobrang gulat na gulat siya dahil bumalik siya sa pagkabata. Mukha daw siya 12 o 13 taong gulang, at tinanong niya kung temporary lang ba yun at kung babalik ba siya. Sinabi naman ng tila natutuwa niyang ex-wife na baka daw, at wala daw itong ideya. Pinakiusapan ni Ogami si Eri na gumawa ng paraan tungkol sa sitwasyon niya, dahil ito daw ang pinakamatalinong tao sa organisasyon. Ika naman ni Eri na ina-analyze niya ang natirang specimen mula sa hive na binalik ng partner ni Ogami, pero tingin niya na walang simpleng solusyon para doon. At least naman daw, mukhang hindi naman delikado ang buhay ni Ogami pero kailangan ito mag-take ng pahinga mula sa pagtatrabaho, kaya gulat na gulat ito. Ayaw pumayag ni Ogami dahil wala daw siyang kikitain, at paano naman daw siya magbabayad ng suporta sa anak niya, ng mortgage sa bahay, ng loan sa kotse, at sa iba pang mga bagay. Ika naman ni Eri na may trabaho naman siya kaya magiging okay lang siya, kaya tinawag siyang cold ni Ogami. Dagdag pa ni Eri, kausapin daw nito ang boss dahil tingin niya na may proposal ito sa kanya. Sa oras na yun, may tumawag sa phone ni Ogami, kaya sinabi ni Eri na speak of the devil daw. Habang kinakausap ang boss, nagtataka si Ogami tungkol sa proposal nito, na tinanong siya kung siya ba talaga si Juzo. Ika ng boss na iintindihan daw niya na nahanap ni Ogami ang sarili nito sa isang unusual predicament. Sinabi ni Ogami na okay lang siya, at kaya pa naman niya magtrabaho kahit na isang bata siya, at ika ng boss na meron siyang pakiramdam na sasabihin yun ni Ogami. In fact pa nga, meron siyang trabaho na perpekto sa sitwasyon nito, kung saan gusto niya na pumunta ito sa middle school, kaya nagtaka si Ogami. Hindi niya magets ang gusto ng boss, na sinabi na ang totoo daw, ay kinokonsidera nito na ipadala ang anak niya sa private middle school sa susunod na taon,
kaya gusto niya na pasukin ito ni Ogami at gumawa ng internal inspection para sa kanya. Tila nainis naman si Ogami dahil akala niya may trabaho sa kanya ang boss, pero gusto lang pala nito ipacheck sa kanya ang mga paaralan para sa anak nito, at tinanong niya kung isang biro ba yun. Tinanong naman ni Eri kung anong mali doon, dahil hindi naman daw nakalampas ng elementarya si Ogami nung bata. Sagot ni Ogami na hindi ibig sabihin nun na gusto niya yun gawin ngayon, at ika ng boss niya na baka helicopter parenting nga ang ginagawa nito. Ayon kay Ogami, wala pinapabilib ang boss niya sa ginawa nito, pero katwiran ng boss na trabaho daw yun, at mababayaran si Ogami, na natulala sa gulat. Dahil sinabi ng boss na mababayaran naman si Ogami, kinabukasan naghanda na siya pumasok ng eskwela. Nakahanda na ang bag at sapatos niya, at sinuot na niya ang damit at salamin niya. Nandoon naman ang partner niya na si Kotatsu Nekota, na sinabing pogi tignan si Ogami sa uniform niya, at ika naman ni Ogami na ramdam niya na nagko-cosplay siya. Dagdag pa niya na meron daw built-in comms ang salamin niya. Ika naman ni Nekota na mukhang estudyante man daw si Ogami, pero isa pa rin itong out-of-touch old man sa loob, at buti na lang ay babackupan niya ito. Ika ni Ogami na hindi naman daw mali si Nekota, pero bantayan daw nito ang tono nito, na tinawag niyang Gen Z. Sa oras na yun, tila naiinis si Ogami sa sitwasyon niya na sarcastic niyang tinawag na perpekto na ang isang tulad niya na hindi kayang kausapin ng mga bata ay nadestino sa isang middle school. Gayunpaman, kailangan niya daw ng pera kaya mukhang kailangan niya magdusa para doon. Matapos yun, pumasok na siya sa paaralan na papasukan niya, kung saan orientation day na. Sa loob ng isa sa mga silid-aralan, sinasabi ng isang lalaking estudyante na gusto niya subukang sumali ng basketball team, at bilang pagtatapos sa pagpapakilala niya sa sarili niya, sinabi niya na mabuti raw makilala ang lahat sa mga kaklase niya. Pinalakpakan siya ng mga kaklase niya, at ika pa nga ng isang babae na mukhang cool siya, na sinang-ayunan ng isa pang babae. Ika naman ng guro, ang susunod na magpapakilala ay ang number 3. Tumayo na ang estudyanteng yun, na si Ogami na awkwardly lang pinakilala ang pangalan niya bago matapos. Nagtaka naman ang mga kaklase niya dahil doon, at na-turn off pa nga sa kanya ang mga babae. Gamit ang salamin, sinabi ni Nekota kay Ogami na ang cringe daw ng pagpapakilala nito, at ang pag-blend in ay parte ng trabaho kaya kailangan dagdagan pa daw ni Ogami ang sasabihin nito, tulad na lang ng hobbies at mga talento. Dahil doon, sinabi ni Ogami na mukhang kailangan pa niya magsabi ng konting tungkol sa kanya. Wala naman daw siya hobbies, at para sa talento, sinabi niya na isa sa talento niya ay pamamaril daw. Nang marinig yun, sinabi ni Nekota na mas malala daw yun, at in pariah mode na daw si Ogami, na napagtanto na ang kalalaan ng sinabi niya. Gulat na gulat ang mga kaklase niya nang marinig yun, kaya may nagtanong kung sino binabaril niya, at may nagsabi pa nga na mukhang nahanap na daw nila ang edgelord. Sinubukan naman ni Ogami na isalba ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsabi na airsoft ang ginagamit niya pamamaril at hindi tunay. Dagdag pa nga niya na mahilig siya sa paintball wars, at sa isip-isip niya, muntikan na siya sa sinabi niya. Doon na naintindihan ng mga kaklase niya ang pagbanggit sa talento niya ng pamamaril. Pero meron pa rin nag-iisip na isa siyang weirdo, at isang tao na mukhang masyadong gloomy. Nung natapos ang klase, nakahinga na ng maayos si Ogami, at sa harap ng locker niya, sinabi niya na masaya siya na tapos na ang klase. Sa isip-isip niya kasi, kung hindi niya daw kaya ang unang araw ng pagpapakilala edi mukhang grim ang outlook para sa kanya. Sa oras na yun, meron siyang dalawang babaeng kaklase na dumaan sa likod niya, at may pinagchichismisan itong isa pang babaeng estudyante, kung saan tinawag pa ng isang babae yung pinagchichismisan nila na idiot. Nagkabanggaan sila ng babaeng yun, dahilan para mabitawan niya ang kanyang sapatos. Sarcastic pa nga nag-sorry ang babaeng tumulak kay Ogami, habang ika naman ang isa na ang harsh daw nun. Nagbultong hininga naman si Ogami, at tinanong siya ni Nekota kung papatayin na ba ang dalawa, pero pinigilan niya yun. Pagbalik ni Ogami sa bahay niya, hinainan siya ni Nekota ng sikat na omo rice nito. Tinanong naman ni Ogami kung bakit nasa bahay na naman niya si Nekota at pinaglulutuan siya. Natanong rin niya na bakit ang sarap daw ng omo rice. Sagot naman ni Nekota na kung hindi niya nilutuan si Ogami, kakain ito ng ramen na may bundok ng bawang, at ang pagiging mabaho daw ay napakagandang paraan para hindi maging popular sa paaralan.
Dagdag pa niya na sa totoo lang daw, ang intro speech ni Ogami ay sobrang pangit na muntikan na siya mamatay sa pagka-cringe. Sinabihan pa nga niya ang partner niya na masama na nga na muntik na nito mablow ang cover nito, at huwag daw ito gagawa ng makakapag-suspend o expel rito. Tinanong pa niya kung naiintindihan ba ni Ogami na kapag napatalsik siya, hindi na siya mababayaran. Tinanong rin niya kung handa na ba si Ogami para bukas, kaya tinanong niya ito kung nanay niya ba ito. Dagdag pa ni Ogami na ano naman daw ang paghahandaan niya, dahil wala naman siyang bagong utos mula sa boss. Sagot naman ni Ota na para sa klase daw maghahanda si Ogami, at nakalimutan na ba nito ang punto ng pagpasok sa klase ay para matuto, kaya kailangan nito ng mga textbooks, pencil case, at iba pa. Kinabukasan naman sa eskwelahan, iniisip ni Ogami ang tungkol sa pag-aaral, at dumating na ang guro niya na sinabihan ang lahat na umupo na dahil sa araw na yun magsisimula ang normal class instruction. Sa loob-loob ni Ogami, sinabi niya na nung bata siya, inampun siya ng sindikato, inensayo, at pinagtrabaho. Tulad daw ng binanggit ni Eri, hindi siya nakalampas ng elementary school, pero kahit na ganon, nakaabot siya sa puntong yun ng buhay niya. Na-experience niya ang ups and downs ng buhay, nakasal, nagkaroon ng anak, at 39 na taong gulang na siya, kaya kakaiba na magsisimula muli siya mag-aral. Kasabay nun, sinabi ng guro na buksan nila ang kanilang mga libro sa math sa chapter 1, page 6, na tungkol sa positive at negative numbers. Laking gulat ni Ogami sa pinag-aaralan nila sa oras na yun, dahil lahat ng yun ay bago para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na meron palang negative numbers dahil inakala niya na puro pataas lang ang bilang ng numero. Na-amaze siya doon, lalo na nung nalaman niya na pwede pala i-multiply at i-divide ang mga yun, pero natanong niya kung paano yun gumagana. Ang sumunod naman na klase niya ay history, at sinundan yun ng language class, na sinundan ng science class. Doon na natapos ang klase ni Ogami sa araw na yun, at sinabihan sila ng guro niya na aralin daw nila ang topic sa araw na yun sa bahay, at huwag daw nila kakalimutan ang homework nila. Napapaiyak naman si Ogami sa tuwa sa pag-aaral, at gustong-gusto niya ang lahat ng mga subjects niya tulad na lang ng math, science, social studies, at language arts. Natututunan daw niya ang mga bagay na hindi niya alam at mas pinalalim nun ang pagkakaintindi niya sa mga bagay na tingin niyang alam niya, at minahal niya ang bawat minuto ng pag-aaral. Buong buhay daw siya gumagawa ng mga maruruming trabaho, at sinusubukang hindi isipin ng kahit na ano, kaya natanong niya kung yun ba ang dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Ngayon daw, ang bawat patak ng kaalaman na tinuturo sa kanya ay tumatanim sa utak niya na sing smooth ng whiskey na iniinom niya sa kanyang bawat pagpatay. Pagbalik naman niya sa bahay niya, binati siya ni Ota na pinaghandaan na siya ng hapunan. Maya-maya naman, tinanong ni Ota si Ogami kung merong mali ba daw, kaya sinabi ni Ogami na meron siyang tunay na problema. Binanggit niya na ang middle school classwork ay sobrang saya na hindi niya alam ang gagawin sa sarili niya, kaya ika ni Ota na hindi siya sigurado kung bakit yun problema. Ayon naman kay Ogami, natapos na daw siya mag-review, gawin ang homework niya, at natapos na rin ihanda ang lahat ng kailangan niya para sa kinabukasan. Sinabi naman ni Ota na hindi pa rin siya sigurado kung bakit yun problema, at sinuggest niya na baka kailangan ni Ogami subukang magpahinga ng onti. Dagdag pa ni Ota na napansin niya daw na sobrang siniseryoso ni Ogami ang mga klase nito, sa pamamagitan ng panunood sa camera feed, kaya tinanong niya kung na-enjoy ba nito ang pag-aaral. Sa oras naman na yun, merong balita tungkol sa deviant na paulit-ulit dini-disrupt ang mga paaralan, kaya sinabi ng isang reporter na ang dami daw noon kamakailan lang kaya kailangan daw mag-ingat ng mga paaralan. Kinabukasan naman, muli nang natapos ang isang araw sa klase, at tinatanong ni Ogami ang sarili niya kung anong gagawin niya dahil ang araw na yun ay isang magandang araw na naman. Tuwang-tuwa siya sa social studies dahil hindi niya inaasahan na meron palang ancient burial ground malapit sa isang lugar kung saan gumawa siya ng heap. Nab-I-believe siya kapag kinukonekta niya ang historya sa sariling experiences niya sa buhay. Matapos yun nagsimula na siya maglakad pa uwi habang merong binabasa. Sa isip-isip niya, sinabi niya na hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam niya tungkol sa pakikipag-usap sa mga bata. Sobra na daw yun para sa isang matandang lalaki tulad niya, kaya hiniling niya na makuha na niya muli ang dating trabaho niya. Sa oras na yun, kinausap siya ni Ota gamit ang salamin, at sinabihan siya nito na mukhang merong gulo daw doon sa paaralan.
Nung tumingin sa kapaligiran si Ogami, napansin niya yon, at merong guro na sinabihan ang mga estudyante na bumalik sa loob ng gusali. Mukhang nagulat naman ang mga estudyante na tinanong kung nasa paaralan ba nila ang pervert. Matapos iyon, nagpakita na ang manyak na nakasuot lang ng boxers and panda mask sa mukha, at sinipa nito ang gwardya. Napabilib ang mga estudyante nang makita yun dahil napatalsik ng manyak ang gwardya, at meron pang ang nagtanong kung sino yun dahil mukhang sobrang lakas daw ng lalaking yun. Meron naman isang babaeng nagbibidyo sa manyak, na natatawa pa at sinasabing great ang sitwasyon na yun. Samantalang naman ang isang babae ay nagtataka, kung ang lalaki ba daw, ay tumatakbo papunta sa kanila. Ikinagulat at takot yun ng dalawang babae, at tumalo na papalapit sa kanila ang manyak. Sinabi nito na pwede na daw sila, at tignan daw nila ang lahat ng meron siya, kaya nandiri sila. Tinanong pa nga ng dalawang babae kung anong meron sa manyak, at sinabing paparating na ang pulis, pero wika ng manyak na wala daw siya pake. Medyo magaling daw siya tumakas at kung mahuli daw siya, handa naman din siya. Dagdag pa ng manyak na kung ganoon daw matatapos ang lahat, okay na sa kanya yon. Matapos sabihin yon, huhuberan na niya ang boxers niya sa harap ng dalawang babaeng estudyante, at ang tawag niya doon ay ang The Full Monty, kaya tinawag siyang manyak ng dalawa. Mukhang meron naman nakilala si Ogami sa oras na yon, at tinanong siya ni Kotatsu kung springtime na ba. Ika ni Kotatsu, ang dalawang babae daw na biktima ng manyak ay ang nang-aasar kay Ogami nung isang araw, kaya wala itong obligasyon na tulungan sila. Mas mabuti na daw na lumayo na lang siya, at sinang-ayunan yun ni Ogami. Kaso naman, katwiran niya na kasing edad daw ng dalawa ang anak niyang babae. Matanda na daw siya para malaman ang tamang gagawin, at para sa kanya lame daw kung meron siyang ililigtas o hindi base sa duty niya. Pumayag naman si Kotatsu na iligtas ni Ogami ang dalawa nang marinig yun, at pinaalalahanan niya ang partner niya na wag i-blow ang cover nito, kaya sinabi ni Ogami na alam niya yun. Kasabay nun, merong kinuha si Ogami mula sa dala-dala ng estudyante sa tabi niya, at binato niya yun sa direksyon ng manyak. Ang binato pala ni Ogami ay mga chalk, at mabilis niya binaril ang mga yun ng patago, bago mabilis ang itago ang baril niya, habang tumatama naman ang bullets niya sa chalk na gumawa ng usok. Ika naman ni Kotatsu na gets na niya na gagawa ng smoke screen gamit ang chalk si Ogami, kaya pinuri niya ang mabilis nitong pamamaril, at sinabing may skills pa rin ito. Sinabihan naman ni Ogami si Kotatsu na manahimik na lang, habang siya ay sumusugod, at sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng manyak, na laking ikinagulat yun. Bamanat naman ng suntok si Ogami, na binaon niya sa manyak, na sinubukang gamitin ang upguard nito pero nakaramdam pa rin siya ng sakit. Nagtaka naman si Ogami dahil dapat mapapabagsak ng sapak na yun ang manyak, kaya tinawag niya yun na matibay. Kaso agad niya yun binawi at sinabing bata lang kasi siya kaya hindi yun gumana, pero nasasaktan talaga ang manyak. Tinanong nito kung anong meron kay Ogami, at sinabi niya na kung ganoon ang magiging sitwasyon, papasabugin na lang niya silang lahat sa mga pira-piraso. Habang sinasabi yun, naglabas siya ng dynamite mula sa boxers niya at sinindihan niya yun. Sinabihan naman ni Ogami ang manyak ng not so fast, pero bago siya matapos, tinanong niya kung saan ito nakuha ang dynamite. Hinampas yun ni Ogami ng malakas at sinabayan niya ito ng tuhod sa itlog, dahilan para mabitawan yun ng manyak, dahilan para yun lumipad ng napakataas sa ere. Sa oras na yun, iniwan na ng kaluluwa ng manyak ang katawan nito, habang sinabi naman ni Ogami na mukhang hindi pa naman ito irredeemable, kaya kapag inaresto ito, isipin daw ito ang mga choices nito sa buhay. Habang sinasabi yun, binaril na ni Ogami ang bomba, na sumabog ng napakalakas sa ere, na nagdulot ng napakalakas na blast sa buong area. Nung hamupa naman ng usok, nakita ng mga babae si Ogami sa harap nila. Tinanong pa nga ng isa kung niligtas ba daw sila ng creep na si Ogami, na nagpanik, at sinabing hindi daw. Isang taong hindi daw niya kilala ang lumitaw out of nowhere at tinake down ang manyak. Dagdag pa niya na isa lang daw siyang normal na bata na pumupunta ng paaralan para mag-aral, isang ordinaryong estudyante lang. Nagtaka naman ang dalawang babae, at nagpaalam na sa kanila si Ogami. Samantalang naman, hindi na kumikilos ang manyak, na sa mga tao, at dumating na rin ang mga pulis na sinubukang i-clear ang area. Sa isang apartment naman, merong nanunood ng balita tungkol sa nangyari sa paaralan ni Ogami, at sinabi ng reporter na na-determine daw na ang pagsabog ay nagmula sa isang homemade bomb,
pero ang identity ng individual na niligtas ang dalawang estudyante ay hindi pa nakikilala. Ika ng isang tao sa loob ng apartment na yun, na hindi siya makapaniwala na nangyayari ang ganung mga bagay, habang ika naman ng isang babae na siya din daw. Yun pala ay si Eri, at mukhang alam niya na ang nagligtas ay si Ogami. Kinabukasan naman, nag-uusap ang mga estudyante na lumabas matapos ang klase sa araw na yun, at lahat sila ay game na sumama, kaya napagdesisyonan nila na magsimula ng group chat para sa klase. Hiningi naman ng isa ang mga pangalan ng accounts nila, at nagpa-add na ang iba. Ika naman ng isang lalaki na ang natitira na lang ay si Ogami, at merong nagsabi na pwede naman na hindi nila ito isama. Sigurado naman daw siya na hindi naman gugustuhin ni Ogami na maging parte ng group chat. Sa isip-isip naman ni Ogami, sinabi niya na wag na nila siyang isali dahil magiging masaya siya doon. Kaso, ika ng isang babae na dapat daw nila itanong si Ogami kung gusto nito maging parte, at ayon sa kaibigan nito, ayaw naman nila na merong makaramdam na left out ito. Nagtaka si Ogami kung ano yun, habang pumapayag naman ng ibang kaklase niya na isama siya ng dalawang babae. Tinanong na nila siya kung gusto niya sumali, at ika ng babaeng may hawak ng phone, na kung sakaling siya daw ang nagligtas sa kanila, salamat daw. Sa loob-loob naman ni Ogami, sinabi niya na ang huling gusto niya ay maging parte ng mga grupo, pero naisip naman niya na ba't hindi siya sumali ng group chat, kaya pumayag na siya. Pagbalik niya sa bahay niya, naguguluhan siya sa tuloy-tuloy na notifications ng phone niya, dahil sunod-sunod ang messages ng mga kaklase niya. Ika niya na isang matandang lalaki na siya kaya hindi niya yun masundan, at kahit nasubukan niya yun patayin, hindi tumitigil ang pagping ng notifications kaya nakikiusap siya na tigilan na ng mga kaklase niya ang pag-message. Dagdag pa niya na alam daw niyang hindi yun gagana, at hindi niya daw kaya maging isang middle schooler. Ika naman ni Nekota na masyado daw mabagal mag-type ang mga matanda, kaya dapat i-mute na lang ni Ogami ang notifications niya. Tapos, pumunta si Ogami sa balkonahe, kaya tinanong siya ni Nekota kung magyoyosi ba siya. Sinabi niya rito na tinigilan na niya yun, pero more like hindi daw kaya ng batang katawan niya ang pagyosi at pag-inom. Gayunpaman, masaya daw ang pakiramdam nun na mas gusto niya pa kesa sa ibang trabaho niya, kaya baka mas magtagal daw siya ng ganun. Dagdag pa niya, gumawa na daw sila ng homework. Kinabukasan pumasok na muli si Ogami, at habang naglalakad siya papunta sa silid-aralan niya, sinabi ni Nekota na ang craziest part ay hindi ang makita na maging isang bata ang isang legendary hitman tulad ni Ogami, kundi ang makita ito na maging sobrang absorbed sa schoolwork nito. Tinanong naman ni Nekota kung yun ba daw ay para merong mas maraming career path si Ogami pag nakuha nito ang dating katawan nito. Sagot ni Ogami na walang kinalaman yun doon, at sinabi na daw niya kay Nekota na masaya daw mag-aral, pero ayon kay Nekota na wala siyang idea sa sinasabi ni Ogami, dahil pangit daw mag-aral. Tila ikinainis naman yun ng legendary hitman, at sinabi niya na baka isang bagay lang yun na hindi pinahahalagahan kapag bata, dahil hindi rin niya yun pinahalagahan nung bata siya. Matapos yun, pumunta na siya sa locker niya, at doon merong bumati sa kanya at tinawag siyang Oga. Yun ay ang dalawang niligtas niya mula sa manyak, at tinanong niya sila kung siya ba ang kinakausap nila. Ika ng isa na oo daw, at ang Oga daw ang bagong nickname niya, habang bumati naman ng morning ang isa. Nagtaka si Ogami kung seryoso ba sila, at binati na lang rin niya sila ng magandang umaga habang tumatalikod. Ikinatuwa yun ng isang babae, habang sinabihan naman siya ng isa na subukan niyang umiti ng normal dahil mukhang creepy siya. Dagdag pa ng babaeng mahaba ang buhok na mas magsalita daw si Ogami sa group chat, na sinang-ayunan ng kasama nito, kaya sinabi niya na susubukan niya daw. Habang naglalakad naman papunta sa silid-aralan, sinasabi ni Ogami sa sarili niya na ayaw niya makitungo sa mga bata, at siya daw na isang legendary hitman ay na-reduce sa isang middle school weirdo. Matapos yun, nagsimula na ang klase niya, at sinabi niya na di-bali na lang kung isang middle school weirdo siya dahil oras na para matuto. Sa oras na yun nagtaturo ang guro niya ng algebra pero natutulala na lang siya dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pag-uwi niya, muli na naman siyang hinandaan ng hapunan ni Nekota, na tinanong siya kung bakit ang gloomy niya at kung anong nangyari. Hindi naman sumagot si Ogami kaya nagtaka si Nekota, at tinanong kung meron bang hindi naintindihan ang partner niya tungkol sa klase nito. Napagtanto niya na yun pala ang rason kung bakit ang weird ni Ogami sa klase sa araw na yun. At sinabi ni Ogami na kahit ang pag-review ng lesson sa kwarto niya ay hindi nakatulong.
Hindi niya lang daw talaga maintindihan ang algebra. Tinanong niya naman kung alam ba yun ni Nekota, na binigyan lang siya ng thumbs up habang sinasabi na hindi, kaya winika niya na dapat alam na niya yun. Ayon naman kay Nekota, meron siyang kilala kung sino nakakaalam sa algebra, at yun pala ay si Eri, na hiniling ni Ogami na i-tutor siya. Tinanong ni Eri kung sa math ba daw, at kung hindi ba naiintindihan ni Ogami ang equations na merong x at y. Nakiusap naman si Ogami na kailangan siya turuan ni Eri, pero hindi ito pumayag. Katwiran ni Eri, sobrang busy niya dahil sa gawaing bahay at sa trabaho niya, at hindi ba daw mas gugustuhin ni Ogami na gamitin ang oras nito para mag-search ng paraan para bumalik sa pagiging matanda. Ika naman ni Ogami, alam niyang sobra-sobra na ang utang niya kay Eri, pero kung may posibleng paraan daw baka pwede siyang tulungan nito. Sa isip-isip naman ni Eri, sigurado naman siyang hindi masyadong tanga si Ogami para maintindihan ang mga bagay na yun, at sinabi niya rito na hindi siya nabigong maintindihan ang kahit na ano sa buhay niya. At dahil hindi niya naiintindihan ang pakiramdam ng hindi makaintindi, hindi niya alam paano turuan si Ogami, na sinabi sa loob-loob niya na yun mismo ang rason kung bakit ayaw niya sa mga henyo. Dagdag naman ni Eri na kausapin na lang ni Ogami ang guru niya, dahil yun ang punto ng eskwelahan. Ayaw naman yun gawin ni Ogami dahil malapit na siya mag-40, kaya na-imagine ba daw ni Eri kung gaano yun nakakahiya dahil mas bata lang ng onti sa kanya ang guru niya. Ikinagulat naman yun ni Eri, at sinabi niya na hindi nakakatulong ang attitude ni Ogami. Sinabihan niya ito na kailangan nito kunin ang walang kwentang pride nito, at humanap ng paraan lagpas roon. Yun daw mismo ang ayaw niya sa mga lalaking kasing edad ni Ogami. Sinabihan niya rin ito na kung pinipilit nito na isa na itong matanda, edi umakto ito na parang matanda at alamin yun mag-isa, na ikinainis ni Ogami. Sa sumunod na araw, damako naman ang eksena sa library, kung saan sinubukan mag-aral ni Ogami pero hindi pa rin niya yun maintindihan. Ika pa nga niya sa sarili niya na kung mag-move on siya sa susunod na lesson ang hindi yun naiintindihan, hindi niya din maiintindihan ang susunod na lesson. Isang tunay na problema yun, dahil mahuhuli at mahuhuli siya sa klase. Kaya naman, tinanong niya kung anong dapat gawin niya, at sa oras na yun, merong estudyanteng lumapit sa kanya na sinabing madaming libro siyang binabasa. Tinanong ng estudyante ang legendary hitman kung meron ba ito ni re-research at kung ang pangalan ba nito ay Ogami. Nakilala naman ni Ogami ang estudyanteng yun bilang kaklase niya, na sinubukan niyang alalahanin kung anong pangalan. Tinanong niya kung ang pangalan ba nito ay Shiraishi, na sinabing ang pangalan nga niya ay si Ryo Shiraishi. Nagsimula ng mag-usap ang dalawa, at ibinahagi ni Ogami ang problema niya kay Ryo, na sinabing mukhang problema ngayon, at siguro nahirapan rin si Ogami nung nakaraang taon. Sinubukan naman magsalita ni Ogami, pero dagdag naman ni Ryo na mula sa kung papaano sinasabi ni Ogami ang problema nito, mukhang merong konsepto mula sa elementary na hindi tumatak rito, tulad na lang ng pag-calculate ng fractions, formulas para sa area, at volume measurement. Sa oras na dinagdag daw ang variables tulad na lang ng x at y sa ganung mga bagay, hindi ba daw masyado yun nagiging nakakalito? Naintindihan na yun ni Ogami, at sa isip-isip niya, sinabi niya na mukhang ang ginawa niya lang sa grade school ay magloko, habang ika ni Ryo na alam niya yun. Dagdag pa niya, lagi rin daw siyang pumupunta ng library para mag-aral, at niyaya niya si Ogami na mag-aral ng magkasama, kung saan medyo hesitant naman na pumayag ang legendary hitman. Nagsimula na silang dalawa mag-aral, at tinuturuan ni Ryo si Ogami, kung saan ginamit niya ang sariling notes niya. Pagbalik naman sa bahay, nag-aral rin mag-isa si Ogami, kaya pagdating ng math quiz niya kung saan may 30 minuto siya para sumagot, nakasagot siya ng mabuti tulad ng ibang kaklase niya. Pagbalik naman ng test, gulat na gulat siya sa score niya, na perpektong score na 100. Iniyabang niya ang score niya kay Ryo, at nagpasalamat siya rito sa pagturo sa kanya. Ika naman ni Ryo na mabuti yun, pero dahil talaga daw yun sa kasipagan ni Ogami na aralin muli ang basic concepts. Sa loob-loob naman ni Ogami, sinabi niya na sobrang relieved niya, dahil ngayon makakasunod na siya sa mga klase niya at hindi pa daw siya nakakakuha ng perpektong score buong buhay niya, kaya tuwang-tuwa siya. Tapos, hinawakan niya sa braso si Ryo, at habang umiiyak, sinabi niya rito na may utang siya rito, na pinasalamatan niya at tinawag na master. Tinanong naman ni Ryo kung bakit siya tinatawag na master ni Ogami, na sinabing alam niyang hindi siya makakabawi gamit ang gratitude lamang, at babawi daw siya kay Ryo,
na sinabihan niyang hayaan siya nito na bilhan ito ng alak. Nagtaka naman si Ryo kung bakit nagsasalita na parang middle-aged man si Ogami, kaya tinanong niya kung anong meron rito. Matapos yun, pumunta sila sa isang restaurant na ang pangalan ay Lani's, at umorder sila ng 2 inumin. Doon, muling tinawag ni Ogami na master si Ryo at sinabing ito ang real deal, kaya sinabihan siya ni Ryo na tiglan niya ang pagtawag rito ng master. Ayon naman kay Ogami, magaling daw magturo si Ryo at sobrang sipag nito. Kahit na tinuturuan daw siya nito, nag-aaral rin ito ng kasing tindi niya o mas higit pa para sa sariling pag-aaral nito. Dagdag pa ni Ogami na baka isang diligent guy lang si Ryo pero tingin niya na merong itong spesipikong goal na minamata. Ika naman ni Ryo na wag daw sabihin ni Ogami sa ibang mga bata sa klase nila, dahil ang totoo ay gusto niya maging doktor paglaki. Sinabi ni Ogami na awesome yun, at tinanong niya kung bakit ayaw ni Ryo na malaman yun ng ibang tao. Sagot nito na hindi niya alam, at medyo nakakahiya daw yun. Kwento ni Ryo na nung bata daw siya, nagkasakit at namatay ang nanay niya, kaya habang wala ang tatay niyang nagtatrabaho, inaalagaan siya ng lola niya. Nakikinig ng mabuti si Ogami, at dagdag naman ni Ryo na nangangako siya na hindi sub-story ang kwento niya o anuman. Siyempre malungkot daw nung namatay ang nanay niya, pero lagi naman nakikipaglaro sa kanya ang tatay niya kapag day off nito at sobrang bait ng lola niya sa kanya, kaya mahal na mahal niya ito. Gayunpaman, hindi mabuti ang kalagayan ng lola niya, at mas lumalala ito. Isang araw daw, napagtanto niya na gusto niyang magawang matulungan ang mga tao na kagaya noon na mabuhay ng mas matagal, at tulungan ang mga tao na kagaya ng kanyang nanay na gumaling sa kanilang mga sakit, na nangangahulugan daw na kinakailangan niyang maging doktor. Yun lang naman daw ang kwento niya, at ika naman ni Ogami na hindi isang master si Ryo kundi isang anghel, na sinabing tigilan na daw ni Ogami ang pagpuri sa kanya dahil hindi naman siya espesyal. Sinabi naman ni Ogami na movang daw ang kwento ni Ryo, at sa mga ginawa nilang dalawa, tunay na magkaiba sila. Tinanong naman ni Ryo kung anong ibig sabihin niya, at paano daw sila opposites. Sa isip-isip naman ni Ogami, hindi lang daw yun small talk, at tingin niya talaga na tunay na magkaiba sila. Lagi daw niya sinasabi na hindi siya magaling sa mga bata, pero hindi niya alam kung umupo at nakipag-usap na siya sa isa bilang tunay na tao dati. At least daw, mas impressive daw si Ryo kesa sa sarili niya. Sa oras naman na yun, tumawa ang isang lalaki malapit sa mesa nila at sinabing nakikinig ito sa usapan nila. Tinanong niya kung paano naman daw ang cost-benefit ratio ng isang medical degree sa panahon nila. Tanga raw ba si Ryo at inalam ba niya yun? Ipinagtaka naman ni Ogami ang pagtatanong ng lalaki, na tinatanong niya kung sino ba yun. Ika ng lalaki, sinasabi niya lang na hindi pa nakokonsidera ni Ryo ang praktikal na realidad ng goals nito. Mag-research daw sila at tignan ang earnings data. Unang-una daw, ang mga doktor ay halos walang kinikita sa Japan, at ang isang portion lang ng mga doctor sa private practice ang kumikita talaga ng pera. Ang sweldo daw ng mga nagtatrabaho sa pampublikong mga ospital ay mukhang impressive man, pero pangit ang value nun kapag i-consider kung gaano kahirap sila nagtatrabaho. Dagdag pa ng lalaki na i-consider daw nila ang tumatandang populasyon ng bansa nila at ang mababang birth rate. Tapos na daw ang Japan, at tinanong niya kung may punto pa ba sa pagtatrabaho para pahabain ang mabagal na decline nito. Tuloy lang sa pagkadada ang lalaki tungkol sa hindi daw pwede gumawa ng desisyon ng walang access sa facts, at kailangan daw nila kumuha ng high-spec laptop tulad niya. Sinabi naman ni Ogami na wala siyang clue kung anong sinasabi ng lalaki, na tinawag niyang loser, pero tingin niya na ang isang sapak sa mukha ay magandang simula. Nagpapanik naman si Ryo na nagpapawis na, at sinabihan niya si Ogami na huwag gumamit ng karahasan, at tinanong pa nga niya kung bakit sobrang baliw daw ni Ogami sa araw na yon. Sa oras na yon, tinawag ng lalaki si Ogami at sinabi sa kanya na kung hindi niya kaya ang middle school classwork, ang bobo niya daw. Dagdag pa ng lalaki na mas bobo pa daw na paghirapan ng isang bagay na hindi gumagana para kay Ogami. Alam daw niya na hindi nito mapigilan maging bobo pero merong lane para doon at kailangan yun hanapin ni Ogami. Napatingin naman ang legendary hitman sa bagong kaibigan niya, na sinabi sa lalaki na salamat daw sa lahat ng advice nito pero sapat na daw ang narinig nila. Katwiran naman ng lalaki, iniwan nito ang kanyang ginagawa para tulungan silang dalawa, pero ayon kay Ryo, hindi daw nila kailangan makinig sa lalaki, dahil wala naman kinalaman ang pinagsasabi nito sa mga rason niya sa pagiging isang doktor.
Higit pa daw sa lahat, ika ni Rio, kahit na sound ang mga argumento ng lalaki, tingin niya na hindi mabuti na maliitin ang iba dahil hindi sila sang-ayon sa kanya. Ang taong ganun daw ay walang karapatan na pagtawanan kung gaano naghihirap ang kaibigan niya, na si Ogami, sa paaralan. Dagdag pa ni Rio na mas marami pang naaalok si Ogami kesa sa taong gumagamit ng high-spec laptop para manood buong araw at pagtawanan ng iba base sa second-hand opinion ng random influencers. May sasabihin pa sana ang lalaki, pero nakiilam na ang iba pang customers sa loob ng restaurant, at ika pa ng lalaki na tama na daw ang sinasabi ng mayabang na lalaki. Ayon naman sa isang lola, manahimik na daw ang mayabang na lalaki, dahil walang may gustong makarinig rito na dumaldal. Ikinainis yun ng mayabang na lalaki, at umalis na siya habang sinasabi na pinapalibutan siya ng mga tanga. Matapos yun, nagsimula na maglakad pa uwi si Ogami at Rio, kung saan sinabi ni Ogami na napahiya daw ni Rio ang mayabang na lalaki, at pataas lang ng pataas ang respeto niya rito. Ika naman ni Rio, nakakahiya daw ang nangyari sa restaurant, dahil patuloy lang sa pagiging jerk ang lalaki tungkol sa lahat kaya napaika na siya. Ika pa nga niya na dapat hindi na daw sila nakikipag-away ng ganon, pero ayon kay Ogami, maganda nga ang ginawa ni Rio at wala itong kailangan ipag-alala. Sa oras na yun, merong dumating na nakasakay ng bisikleta, at naramdaman yun ni Ogami. Yun pala ay ang mayabang na lalaki mula sa restaurant, at naiinis siya sa dalawa dahil hindi nila tinanggap ang abiso niya at pinagmukha nila siyang isang jerk sa harap ng lahat. Tuturuan daw niya sila ng leksyon sa pamamagitan ng pagsipa sa kanila papunta sa ilog. Malalaman naman natin na ang lahat ng yun pala ay ang ekspektasyon lang ni Ogami tungkol sa iniisip ng lalaki, at sinabi niya sa sarili niya na nararamdaman niya ng malinaw ang bloodlust nito. Kaya naman, nagpahuli siya ng lakad kay Rio at naghanda na labanan ang gagawin ng lalaki. Naglabas siya ng drawing compass mula sa bag niya, at sinabihan niya ang lalaki na sumobra na ito sa pagkakataon na yun. Sinubukan naman siya pigilan ni Nekota gamit ang communication device sa salamin, pero sinabi niya na hindi naman yun mapapansin ni Rio na tinawag pa rin niyang master. Tuturuan niya lang daw ng leksyon ang lalaki. Tapos, binatunan niya ang hawak-hawak niyang drawing compass, na ikinagulat ng lalaki. Biglang tumigil ang bisikleta nito dahil na-stuck ang drawing compass na binato ni Ogami sa harapan ng gulong. Tumilapon ang lalaki mula sa biglaang pagtigil ng bisikleta niya, at siya naman ang lumipad papunta sa ilog. Habang nasa ere ang lalaki, sinabihan ito ni Ogami na mag-cool off, at baka tsaka na ito magiging handa na tanggapin ang wisdom ni Rio. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na siya ang mapupunta sa ilog, at kasabay noon, kinuha ni Ogami ang laptop niya. Inabot ni Ogami ang laptop sa lalaki habang sinasabihan nito na nakalimutan nito yun, ang beloved laptop nito. Ika naman ng lalaki na hindi niya yun kailangan sa oras na yun, habang tinanong naman ni Rio kung meron bang nahulog sa ilog at ika ni Ogami na hindi niya alam. Kinagabihan naman, tinawagan ni Ogami si Eri upang ibalita rito na nagkaroon siya ng kaibigan na makakatulong sa kanya na intindihin ang mga subjects na hindi niya maintindihan, at ika ni Eri na mabuti daw yun. Ika naman ni Ogami na hindi niya kaibigan si Rio kundi master niya, kaya medyo nagulat si Eri. Tapos, iniba niya ang topic tungkol sa wasp naman na nagpabalik kay Ogami sa pagkabata. Sinabi niya na hindi progreso ang nagawa niya, pero meron siyang bagong intel. Ang wasp daw na nag-sting kay Ogami ay hindi nag-i-exist sa nature kundi isang artificially made wasp at ang gumawa nun ay ang Mitsuoka Pharmaceuticals. Ang kumpanyang yun daw ay lumaki sa huling dekada sa pagiging pangalawang pinakamalaking korporasyon. Meron pa sana ay dadagdag si Eri, pero lumipat na ang eksena sa kinabukasan, sa paaralan ni Ogami. Nagsidatin na ang mga kaklase niya, na binabati ang isa't isa. Malalaman naman natin na ang sinabi pala ni Eri kagabi ay ang anak ng Mitsuoka Pharmaceuticals ay ang presidente ng klase ni Ogami. Ang pangalan daw nito ay Noren Mitsuoka, at ika ni Eri na kung makakalapit daw si Ogami rito, baka makakuha siya ng vital information. Sa oras na yun, dumating na si Noren sa loob ng silid nila. Ang sumunod na klase ng klase ni Ogami ay Physical Education. Ang sport na nilalaro nila ay track and field, at ang isa sa tinitest sa pagtakbo ay si Noren. Pinapanood siya ni Ogami at napapa-comment ang mga tao na ang galing daw ni Noren at ang bilis nito. Meron pang ang mga estudyante na pumunta doon kahit sila ay walang PE class, at lahat ng mga yon ay mga lalaki, na tinignan ng masama ni Noren.
Maya-maya naman sa klase, may pinatayong estudyante ang guro, at yun pala ay si Noren na meron binasang Ingles mula sa libro niya. Mukha na amaze naman ang mga lalaki nang marinig yun. Matapos yun, nagpatuloy na ang klase, at ipinakita na si Ogami ay isang hanay sa harap at 3 kolum sa kaliwa ni Noren. Pasimpleng tumitingin si Ogami kay Noren Mitsuoka, dahil sa pagkakasabi ni Eri sa kanya na ito ang anak ng isa sa mga top executives ng Noren Pharmaceuticals na gumawa sa wasp na ginawa siyang bata. Ika pa nga ni Eri, kung makakausap ni Ogami si Noren, baka makakuha sila ng useful na intel mula doon. Gulat naman si Ogami na tila hindi makapaniwala na si Noren ay ang anak ng exec. Sinabi naman ni Eri na alam niyang hindi magiging madali na mapalapit si Ogami kay Noren, pero wala daw sila naaabot sa pagsisiyasat ng patay na mga wasp. Ang kahit na anong clue daw ay makakatulong sa puntong yun. Balik naman sa kasalukuyan, break time na nina Ogami, at ang mga kaklase niya ay nag-uusap, habang siya naman ay busy magbasa ng libro niya. Sa oras na yun, sinabi ni Nekota na hindi niya mapigil ang mapansin, na committed pa rin si Ogami sa pagiging ang class loner. Ika naman ni Ogami, manahimik na daw si Nekota at lubayan na siya nito. Dagdag pa ni Ogami, 2 henerasyon daw ang tanda niya sa mga batang kasama niya, kaya kung natural siyang nakikibagay sa mga bata, ang weird daw nun. Gusto man daw niya ang pag-aaral, pero ang eskwelahan ay hindi isang lugar para sa matandang tulad niya. Mas mabuti na daw na bumalik siya sa normal at umalis doon ng agaran. Ika naman ni Nekota na nakikita niya ang punto ni Ogami, at mukhang kailangan daw nito gawin ang suhestyon ni Eri. Tinanong naman ni Ogami ang sarili niya kung anong mawawala sa kanya, at ika niya na hindi niya yun inaasahan na gumana, pero kapag wala nang magawa, ang pagkapit sa kahit anong pag-asa ay medyo maganda. Habang sinasabi yun sa sarili niya, tumayo na siya, at naisip niya na dapat siguro niyang kausapin si Noren at kung hindi yun gumana, edi wala. Matapos yun, nilapitan na niya si Noren, na tinanong niya kung pwede ba sila mag-usap ng onti. Nagtaka naman si Noren na pinakita ang pandidiri niya kay Ogami, na tinawag niyang creep. Sinabi niya rito na kung hindi official school matter ang sasabihin nito, umalis na daw siya. Ikinagulat yun ni Ogami, na hindi pa alam isasagot at awkwardly na lang pumayag. Si Nekota pa nga ay nakaramdam ng hiya dahil sa nangyari sa boss niya. Bumalik na si Ogami sa upuan niya, at lalabas na siya ng silid-aralan niya, nung tinawag siya ni Ryo para tanungin kung pupunta ba siya sa susunod na klase niya, at sasama na daw ito. Naglakad na silang dalawa papunta sa susunod na klase, at biglang napaluhod si Ogami dahil sa harsh na nangyari sa kanya. Tinanong siya ni Nekota kung okay lang ba siya, habang nagtaka naman si Ryo na tinanong kung anong nangyari. Sa isip-isip ni Ogami, ang huling salita daw na gustong marinig ng middle-aged man mula sa bibig ng isang batang babae ay ang salitang creep. Purong pandidiri lang daw yun mula sa puso ni Noren. Mas masakit pa daw yun kesa sa torture session niya matapos niyang magkamali sa hit sa Russian mob. Kasabay nun, sinasabihan ni Nekota si Ogami na mabuhay lang, habang tinatanong naman ni Ryo kung anong meron. Sa oras na yun, dumating ang 2 babae na niligtas ni Ogami mula sa manyak, at nagtaka ang may mahabang buhok kung anong ginawa niya na nakadapa. Tapos, binanggit niya si Noren Mitsuoka, at sinabing ayaw na ayaw daw nito sa mga lalaki. Tinanong pa nga ng babaeng mahaba ang buhok kung seryoso bang hindi ito napansin ni Ogami. Nagulat si Ryo at Ogami nang marinig yun, at dagdag pa ng babae na magaling na atleta daw si Noren, mataas ang grado, at sobrang yaman ng magulang. Nakakabaliw lang daw na isipin na kakagraduate lang nito mula sa elementarya dahil sobrang tangkad niya at mukhang isang model. Meron pa nga daw mas matatandang mga bata na nanliligaw kay Noren, pero binabasted niya ang bawat isa sa kanila. Yun daw ang vibe ng anak ng Mitsuoka Pharmaceuticals, at hindi daw siya eksaktong bagay sa mga ibang babae. Pwede daw sabihin na medyo aloof daw siya. Hindi naman daw masamang tao si Noren o kahit na ano, sadyang masungit nga lang at mapag-isa. Habang umuwi naman, tinanong si Ogami ni Nekota kung ano na daw ang plano. Sagot ni Ogami, tingin niya na isang lost cause na kausapin si Noren, dahil hindi sila makakalapit rito. Ang kahit sinong lalaki daw ay nakatakda ng Mab Aigo, at lalo na ang isang middle-aged man tulad niya. Mula pa lang daw sa simula, hopeless na daw kausapin si Noren kaya bumigay na lang daw sila, at sumang-ayon naman si Nekota, habang napakamot na lang si Ogami.
Sa oras na yun, nakakita siya ng isang ramen shop na pumukaw ng interest niya, at sinabi niya na tingin niya na hindi pa siya napadaan ng kalsadang yun dati. Sobrang napuno daw ang isip niya na mali ang dinaanan niya pauwi. Tapos, pumasok na siya ng ramen shop, at pinaalalahanan siya ni Nekota na huwag kumain ng bawang, habang winelcome namang siya ng waitress. Lumalabas pala na yun ay si Noren, nasasabihan sana si Ogami na pwede itong umupo sa counter, pero napatigil nang makilala ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Noren na pinagpawisan, habang si Ogami at Nekota ay mukhang nagulat naman. Hindi na nagpansinan si Ogami at Noren, at umupo na lang si Ogami sa counter. Nilapitan siya ni Noren para bigyan siya ng tubig, kaya pinasalamatan niya ito, at mahahalata sa pag-uusap nila ang awkwardness nila sa isa't isa. Tapos, hiningi ni Noren ang order ni Ogami, na humingi ng isang ramen na may seasoned egg, at nagbigay emphasis pa nga siya sa seasoned egg. Matapos umorder, uminom siya ng tubig, at ipinagtaka niya kung anong nangyayari. Bakit daw nagtatrabaho sa isang ramen shop si Noren Mitsuoka, ang anak ng presidente ng isang malaking korporasyon? Bukod pa doon, isang middle school student lang ito, na masyado pang bata para magtrabaho. Kaso, binawi agad yun ni Ogami dahil nung kaedad niya daw si Noren, isa na siyang hitman. Maya-maya, dumating na ang order niya, at humingi ng tawad si Noren para sa tagal. Sa loob-loob naman ni Ogami, sinabi niya na kahit anumang nangyayari, kakain na lang daw siya. Hindi niya daw hahayaang lumamig ang masarap na ramen. Tinikman na niya ang ramen mula sa tindahan na yun, at sobrang nasarapan siya doon. Ika niya na sa unang tingin, old-fashioned bowl lang yun na shoyu ramen, pero top tier daw ang kalidad ng noodles at ng toppings. Higit pa daw sa lahat ay ang sabaw. Simple daw yun pero mayaman sa lasa at sobrang bagay nun sa noodles, kaya nasabi niya na sobrang sarap daw talaga nun. Sa gitna naman ng pagkain niya, tinawag siya ni Noren, na tinanong siya kung pwede ba daw sila magkita sa likod ng saglit matapos niya kumain. Natulala naman si Ogami, pero kinita niya pa rin si Noren na tinanong siya kung bakit siya nandoon, at sagot niya rito na yun ay dahil malapit lang siya nakatira. Tila nainis naman si Noren dahil ang ramen shop na yun daw ay malayo sa stasyon ng tren at walang masayang magagawa na malapit, kaya inisip niya na walang taga-eskwelahan nila ang pupunta doon. Tapos, nakiusap siya kay Ogami na isikreto yun mula sa lahat ng taga-paaralan nila kahit na anuman ang mangyari, at pumayag naman si Ogami. Pinaliwanag ni Noren na ang tito niya daw ang may-ari sa ramen shop, at hindi nga siya binabayaran nito. Nagtatrabaho lang daw siya doon para makatulong sa isang kapamilya. Ika naman ni Ogami na hindi niya naiintindihan kung bakit yun ginagawa ni Noren. Hindi ba daw hindi naman ito nababayaran, at narinig niya rin na sobrang yaman ng pamilya nito. Inamin ni Noren na totoo ngang mayaman sila, at sobrang yaman pa nga daw. Mana daw siya sa nanay niya na mula Canada, at aware siya sa kagandahan niya. Pwede pa nga daw sabihin na biniyayaan siya sa maraming paraan. Minsan naman daw, pinapakilala siya ng magulang niya sa mga lalaking tingin nila na magandang mapakasalan niya, kahit na nung nasa elementarya pa lang siya. Sobrang bait daw ng mga lalaki sa kanya kahit na unang beses pa lang nila magkakilala at kahit na wala silang alam tungkol sa kanya. Tinatrato daw nila siya bilang adult kahit na nasa elementarya pa lang siya, na para ba daw isa na siyang matandang babae. Sinabi niya na nakakadiri daw yun at sobrang creepy. Nung nagsimula daw siya ng middle school, ganun din daw siya tinitignan ng mga batang kaedad niya, dahil lang sa kagandahan niya. Doon na napagtanto ni Ogami kung bakit ayaw sa lalaki ni Noren, na sinabi naman na yun daw ang rason kung bakit niya gustong magpatakbo ng ramen restaurant. Tinanong ni Ogami kung totoo ba yun, pero binawi niya yun na tak-ang taka. Tinanong naman ni Noren kung hindi ba nakikinig si Ogami, at ikanya nakatangahan ng buong ideya daw na bilang babae, kailangan niya ikasal sa pamilya ng isang lalaki. Gusto niya daw gawin ang sariling daan niya sa buhay sa pamamagitan ng pag-takeover sa ramen shop ng tito niya pag-retiro nito. Dagdag pa ni Noren na nandidiri din daw ang tito niya sa high society, kaya sinimulan nito ang restaurant. Tuwing nahihirapan daw siya, gagawan daw siya ng ramen ng tito niya, at napakasarap daw nun. Bilang may asawa naman daw, hindi daw siya binibigyan ng creepy looks ng tito niya, at ngayon daw na iniisip niya yun, meron daw tungkol kay Ogami na nagpapaalala sa kanya sa tito niya. Siguro yun daw ang dahilan kung bakit ang dami niyang sinabi kay Ogami tungkol sa sarili niya. Sa loob-loob naman ng legendary hitman, sinabi niya na dati din siyang may asawa,
pero meron siyang sinusubukan kunin mula kay Noren nung hapon na yun. Tapos, sinabi niya kay Noren na dapat siguro nito gawin ang gusto nito. Hindi daw ibig sabihin na bilang bata, meron ng duty si Noren na mabuhay sa buhay na gusto ng magulang niya para sa kanya. Dagdag pa nga ni Ogami na sobrang sarap daw ng ramen, lalo na ang sabaw. Tuwang-tuwa naman tinanong ni Noren kung totoo ba yun, at hindi ba daw ang sarap nun. Ang soup stock pa nga daw ang greatest triumph nila, at tumulong pa nga daw siya sa paggawa ng batch sa araw na yon, kaya hindi niya masabi kung gaano siya kasaya marinig yun. Tapos, nagpaalam na si Ogami, at meron naman naalala si Noren. Sinabihan niya ang legendary hitman na wag umakto bukas na parang magkaibigan na sila o subukang kausapin siya. Wala daw ibig sabihin ang araw na yun, at wag daw magkakaroon ng maling ideya si Ogami. Yun na ang muling pag-activate ng galit sa lalaki ni Noren, at sumagot naman ng sige si Ogami rito. Habang naglalakad si Ogami palayo, biglang may nag-kidnap na mga lalaki kay Noren, at nakasakay sila sa isang itim na van. Nagtaka naman si Ogami nang marinig ang mga tunog ng pag-kidnap kay Noren, kaya nilinggan niya ito, pero huli na siya dahil paalis na ang van. Nagtaka siya sa pangyayaring yun, kung saan bigla na lang nakidnap si Noren. Tinanong niya kung ano daw yun, pero naisip niya na ang tatay nito ay nagpapatakbo ng malaking kumpanya at nasa shady business. Kaya naman, madaming rason kung bakit pwedeng ma-target si Noren. Sa oras na yun, tinanong siya ni Nekota kung anong gagawin niya, dahil nakikita nito ang lahat ng nangyayari through the glasses. Sagot naman ni Ogami na sa tingin niya, ang pinakamasarap sa buong mundo ay ramen, kaya tila nalito si Nekota. Tapos, tinanong niya ito kung may tracker bullet pa ba siya sa bag niya, at meron ba daw tracking app si Nekota. Sagot ni Nekota na meron pa naman daw tracking bullet, at tinanong niya kung hahabulin ba ni Ogami ang mga kidnappers. Kaso, hindi ba daw ay masyadong huli na ang lahat, consider ang kung gaano nakalayo ang mga yon. Gayunpaman, umaksyon pa rin si Ogami. Pinaalalahanan siya ni Nekota na isang handgun bullet lang ang meron siya, na pwede lang sa 20 to 30 meters ang layo bago mag-fall off ang bullet. Dagdag pa ni Nekota, hindi daw mapagkakatiwalaan ang sight sa range na yon, at ika ni Ogami na alam niya yon. Hindi na daw siya kailangan turuan ni Nekota kung paano gumagana ang baril, at sarcastic pa nga niya itong tinanong kung alam ba nito kung gaano katagal na niya yun ginagawa. Habang sinasabi yun, mabilisan siyang tumalon-talon pataas ng electrical tower, at nung naabot na niya ang taas na gusto niya, hinanda na niya ang tracking bullet sa baril niya. Tinutok na niya yun sa kotse ng mga kidnappers, at sinabi niya na lagpas na siya ng basic principles. Tawagin na daw yun experience at intuition ng hardened veteran. Matapos yun, bumaril na siya, at direkta ang bala niya na tumama sa likuran ng van ng mga kidnappers. Nalaman niyang tumama na yun, dahil lumabas na ang tracking sa phone niya. Sobrang napabilib si Nekota nang marinig yun, habang bumaba naman si Ogami para sumakay ng isang truck, na ipinagtaka ng driver dahil sa tunog ng pagland niya. Ika ni Ogami na hahabulin niya daw ang mga kidnappers at ililigtas si Noren. Hindi niya daw hahayaan ang ramen shop na mawala ang tagapagmana nito. Habang nakasakay sa truck, pinalitan na ni Ogami ang mga bala ng baril niya. Sa oras na yun, sinabihan siya ni Nekota na tumigil na ang paggalaw ng tracker, at doon na daw siguro ang kuta ng mga kidnappers. Doon na bumaba ng truck si Ogami, at makikita natin na ang lugar na tinigilan ng van ng mga kidnappers ay mukhang abandonadong paaralan. Sa loob nun, nagtipon-tipon sila palibot kay Noren, at ika pa nga ng isa na wag daw mag-alala si Noren. Maging mabait lang daw siya at siguro ay hindi nila siya sasaktan. Meron namang nagsabi na medyo ang sexy daw ni Noren, at tinanong ito kung isa lang ba talaga itong middle schooler. Meron naman lumapit kay Noren at sinabing sobrang ganda nito, habang humihingi ng isang halik. Iniwas naman ni Noren ang mukha niya mula sa lalaki at sinabihan niya ito na wag siyang hawakan, at tinawag niya itong isang creep. Sa isip-isip naman niya, winika niya na yun mismo ang rason kung bakit ayaw niya sa mga lalaki. Sa oras na yun, meron sumipa sa lalaking humingi ng halik, at sinabihan ito na tigilan ang pagloloko at tinawag itong dumbass. Sumalampag ang lalaking humingi ng halik sa ilang mga crates, at nakita yon ni Noren. Nagsorry naman sa kanya ang lalaking nanipa, at sinabihan siya nito na wag mag-alala. Ika ng lalaki na itatama niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpatay sa nanghingi ng halik, pero bilang kapalit,
baka pwedeng meron daw sabihin sa kanya si Noren. Tinanong siya ng lalaki kung siya ba ang may hawak sa susi sa top secret drug na ginagawa ng Mitsuoka Pharmaceuticals. Nagtaka naman si Noren, at tinanong niya kung anong tinutukoy ng lalaki, na sinabihan siya na wag na siyang magkunwari na hindi niya alam yon. Dagdag pa ng lalaki na narinig niya direkta mula sa employer niya ang tungkol doon, at ika pa nga daw ng boss niya na hindi nito alam kung anong eksakto, pero walang duda daw na si Noren ang may hawak sa sekreto. Tinanggi naman ni Noren na may alam siya, at sinabi pa nga niya na wala siyang narinig tungkol sa ginawa ng tatay niya. Tinanong ng lalaki kung totoo ba yun, at sagot ni Noren na totoo talaga yun at hindi niya daw naiintindihan kung anong tinatanong sa kanya. Hindi agad nagsalita ang lalaki na pinagmasdan muna siya, pero maya-maya tinanong nito kung ang tito ba daw ni Noren ang may-ari sa ramen shop na pinagtatrabahuhan nito. Ika ng lalaki na kumain daw siya doon kahapon, at sobrang nakakadiri daw. Isang dump daw tulad ng restaurant na yon ay dapat ipasara, at baka maging magulo yun. Yun ang paraan ng lalaki sa pagtakot kay Noren na sisirain niya ang restaurant ng tito nito, kaya nagulat at natakot naman si Noren. Nakiusap siya na wag sirain ng lalaki ang restaurant ng tito niya dahil wala naman yun kinalaman doon. Sumang-ayon naman ang lalaki na wala nga kinalaman ang tito, kaya sabihin na daw ni Noren sa kanya ang sikreto nito, at baka ilagay na niya sa likod niya ang masamang experience niya sa ramen shop. Sa isip-isip naman ni Noren ay sinabi niya na hindi niya talaga alam kung anong sikreto ang tinutukoy ng lalaki. Sa oras na yun, merong napansin ng lalaki sa tabi niya, at bigla na lang meron tumama sa kanya na nagpakalat ng dugo niya. Yun pala ay ang bala na nanggaling sa baril ni Ogami, na nasa bintana sa likod ni Noren, at wika niya na wala daw nakakadiri tungkol sa ramen. Dagdag pa niya na hindi malalaman ng lalaki ang magandang ramen mula sa isang oil slick. Nagtaka naman si Noren nang marinig na merong nagsasalita sa likod niya, kaya tinanong niya ang sarili niya kung sinong nagliligtas sa kanya. Kaso lang bago niya makita si Ogami, nagulat siya, dahil tinakpan nito ng bag ang ulo niya, at nagsorry naman si Ogami sa paggawa nun. Tinanong naman ni Noren kung anong meron, dahil wala daw siya makita, habang pinuri naman ni Nekota ang pagtakip ni Ogami sa ulo ni Noren gamit ang bag. Hindi daw pwede malaman nito ang identity ng boss niya. Malalaman naman natin na ang pangalan ng lalaking kumakausap kay Noren ay Mr. Tajima, na nilapitan ng isang tauhan nito. Samantalang naman, sinabi ng isang lalaki na pinagluloko lang sila nito dahil isang brat lang naman ang dumating doon. Ika naman ni Ogami, mas matanda pa siya sa lalaki, na tinawag niyang dumbass. Dagdag pa niya na bago niya bugbugin ang lalaki, bibigyan niya ito ng 2 piraso ng matalinong payo. Una daw, huwag daw tatawagin na nasty ang pagkain na inihanda ng isang tao, at nung sasabihin niya ang pangalawa, sinabi ng isang kidnapper sa kanya na manahimik na siya, habang tinututukan siya ng baril. Naglabas din ng baril ang kasama nito, at dagdag ng nagsasalita na hindi sila naglalaro doon, at gusto ba daw yun malaman ni Ogami at mamatay. Sinabi naman ni Ogami na wag daw pilitin ng lalaki na bigyan niya ito ng isa pang abiso, at habang pinagbabaril ang mga kidnappers, sinabihan niya sila na kapag may nagsasalita, patapusin nila yon. Ika pa nga ni Ogami na wag daw mag-alala ang mga kidnappers dahil ang mga balang ginamit niya ay hindi nakamamatay. Hindi daw kasi siya pumapatay sa labas ng trabaho. Sa oras na yun, nakarinig siya ng mga taong papunta sa kwarto kung nasaan sila mula sa hallway dahil narinig ng mga ito ang kaguluhan sa kwartong yun. Ika naman ni Nekota, madaming tao pa daw sa loob ng gusali na yun, at hindi daw magiging madali na ilabas si Noren lalo na nang may bag ito sa taas ng ulo, na isang handicap na laban para kay Ogami, na nag-isip na ng gagawin niya. Sa gitna ng pag-iisip niya, napansin niya na nag-snap na ang tali sa kamay ni Noren, at nagkaroon siya ng ideya na gamitin ang isang push cart. Tinanong niya si Noren kung okay lang ba na sumakay ito doon habang isinasakay niya ito sa cart. Habang tinutulak niya palabas ng gusali si Noren, merong lalaking hamarang sa daan nila, at nag-flip si Ogami over ng push cart, na ikinagulat ng lalaki. Ika naman ni Noren na nasaktan daw siya, habang binabanata ni Ogami ng roundhouse kick ang lalaki sa mukha. Tapos, nakita sila ng 2 pang gang members na sinabihan sila na tumigil. Naglabas ng mga baril ang 2, at inihiga naman ni Ogami ang pushcart kaya natamba si Noren na tinanong siya kung anong ginagawa niya. Lumalabas pala na ginamit ni Ogami ang pushcart bilang shield laban sa bala ng mga gang members. Nung nakakita siya ng opening niya,
bumaril na din siya, at isinakay na niya muli si Noren sa pushcart, na hilong-hilo na sa pangyayari. Hindi nagtagal, natalo na ni Ogami ang mga gang members sa loob, at nalabas na niya si Noren. Ika naman ni Nekota, somehow, nagawang maligtas ni Ogami ang anak ng Mitsuoka Pharmaceuticals, pero hindi pa tapos doon ang laban, dahil meron narinig si Ogami sa likod niya. Yun pala ay ang kotse ng kidnappers na umaandar na, at ang nagmamaneho ay si Tajima na sinabing wala na siyang pake sa trabaho. Gusto na lang daw niya is-splatter si Ogami na parabang naduraj na palaka. Sinubukan ni Ogami na barilin ang kotse, pero walang nagagawa yun. Nagulat siya at tinanong kung bulletproof glass ba ang meron sa kotse, dahil kahit na ang tunay na 9 paras, mga 9mm parabellum bullets, ay hindi tumatagos sa salamin ng kotse na yun. Sa loob-loob naman ni Nekota, kaya maiwasan ng boss niya ang kotse, pero hindi nito yun magagawa kasama si Noren, kaya ang pangit daw ng sitwasyon na yun. Samantalang naman, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ogami, na naging seryoso na. Sinabi niya na buti na lang nakuha niya ang isang bagay habang papunta doon, at nag-excuse me siya ng saglit. Nagtaka naman si Noren kung anong mangyayari, habang binato ni Ogami ang 90-degree triangle ruler sa direksyon ng kotse. Naipit ito sa may gulong, dahilan para bumaliktad ang kotse. Sa gitna nun, itinuloy ni Ogami ang matalinong payo niya, kung nasaan na sa pangalawa na siya. Wika niya na magtutunog old-fashioned yun pero ang kahit sinong lalaki na hindi marunong tratuhin ang isang babae ay basura. Dahil sa binatong triangle ruler ni Ogami, hindi sila nasagasaan ng kotse, habang naipit naman si Tajima nang nakabaliktad sa loob. Ika naman ni Ogami na sobrang pagod na daw siya, at pinuri naman ni Nekota ang ginawa niya. Tapos, tinignan niya si Noren, at meron siyang pinaamoy rito. Nagtaka naman si Noren kung ano yun, at ang eksena ay nagbago mula sa kuta ng mga kidnappers papunta sa bahay ng mga Mitsuoka. Doon, nagulat si Noren nang magising siya, at hindi siya makapaniwala na nasa bahay na siya. Tinanong niya kung isang panaginip lang ba ang nangyari, at meron siyang naramdaman na masakit sa kamay niya. Doon niya napagtanto na hindi pala yun panaginip dahil may bakat pa rin ang mahigpit na pagtali sa kamay niya. Tinanong niya ang sarili niya kung sinong nagligtas sa kanya, at mukhang hindi siya makapaniwala nung na-recognize niya ang boses ng tagapagligtas niya. Pagpasok naman niya sa paaralan, nilapitan niya si Ogami, na binati siya ng magandang umaga. Tinanong niya ito kung ito ba ang nagligtas sa kanya kagabi. Tinanong naman ni Ogami kung anong pagligtas ang tinutukoy ni Noren, at kung tungkol ba yun sa pagtrabaho nito sa ramen shop. Sagot naman ni Noren na hindi daw, at sinabi na daw niya na wag yun pag-usapan ni Ogami. Ika naman ni Ogami na hindi naman niya yun gagawin, pero bilang kapalit gusto niya humingi ng pabor mula kay Noren, na tinanong siya kung ano yun. Sinagot niya na gusto niya bumalik-balik sa ramen place, at humingi pa nga siya ng libre mula kay Noren, kaya napatitig ito sa kanya na para bang may naramdaman. Ika naman ni Noren na 2 pabor daw yun pero sige daw. Sinubukan pa nga ni Ogami na humingi ng dagdag na itlog, pero hindi na siya pinayagan ni Noren na kumuha ng libreng toppings. Sa sumunod na eksena naman, dumako tayo sa apartment ni Ogami, at doon, meron origami medal na binigay sa kanya ang anak niya. Sa oras na yun, nagising na siya ng alarm niya, pero inaantok pa rin siya, at makikita na sobrang gulo ng kwarto niya kung saan ang daming papel at bote na nakakalat sa sahig. Pumasok naman doon si Nekota na binati si Ogami ng magandang umaga, at nagulat siya sa kaguluhan sa loob. Sinabi niya na isang dump daw ang apartment ni Ogami, na nagtaka, at tinanong niya ito kung nagsimula ba itong mag-hoard ng basura o kung ano. Hindi na yun natiis ni Nekota kaya siya na mismo ang naglinis, at ika naman ni Ogami na hindi niya daw natatawagan ang housekeeper niya. Ayon naman kay Nekota, mas malala daw ang lagay ng living room at baka oras na daw na maglinis si Ogami ng sariling bahay nito. Ika naman ni Ogami na hindi niya yun ginagawa dati at hindi daw siya magsisimula ngayon, at hindi ba daw hindi naman pang lalaki ang paglilinis. Mukhang hindi naman nagustuhan ni Nekota ang sagot na yon, at sinabi niya kay Ogami na hindi nito pwede sabihin ang mga ganong bagay. Tinanong pa nga niya ito kung anong taon na ba ang iniisip nito, at sinabihan niya ang boss niya na kailangan na ng update ng values nito. Habang naglalakad naman si Ogami papunta sa paaralan niya, sinabihan siya ni Nekota na ang mga bagay tulad ng sexual harassment ay pwede sa panahon nito, pero kailangan na niya makibagay sa panahon, at nagets na yun ni Ogami.
Pagdating niya sa paaralan niya, nagulat siya dahil ang daming mga estudyante ang nasa labas at ina-advertise ang mga clubs nila. Dahil doon, napagtanto ni Ogami na club day pala sa araw na yun, at naalala niya na merong sinabi tungkol doon sa klase. Tinanong naman siya ni Nekota kung kailangan ba daw sumali ng lahat sa isang club, at kung nakapili na ba siya. Sagot niya na sisimulan niya sa pag-cross off sa lahat ng sports clubs. Tinanong naman siya ni Nekota hindi ba't kailangan ng lahat na sumali sa isang club, at kung nakapili na ba siya. Sagot niya na sisimulan niya sa pag-cross off sa lahat ng sports clubs. Kung gusto niya daw makumpleto ng mabuti at tahimik ang mission niya, hindi ba daw mabuti nang hindi mangibabaw? Habang sinasabi niya yun, nagpapatulong ang ilang baseball players na ibalik niya sa kanila ang hawak niyang baseball. Dagdag naman ni Ogami na stockman daw siya sa katawan ng isang bata, pero namuhay siya sa ibang mundo kumpara sa mga bata sa kapaligiran niya, at binatunan niya ng malakas pabalik ang hawak niyang baseball. Sobrang lakas ng pagbato niya noon na hindi inaasahan ng Sumalo, at natamba pa nga ito dahil sa lakas ng impact. Agad itong kinamusta ng mga kasamahan nito, habang sinasabi naman ni Ogami kay Nekota na ayaw niyang isugal ang pag-stand out doon masyado. Wala naman masagot si Nekota dahil ironically, habang sinasabi yun ni Ogami, ang pagbato nito ng baseball ay isang bagay na nagpa-stand out rito. Sa silid-aralan naman, may nagtanong kay Ryo kung anong club ang sasalihan nito, at sagot niya na siguro sa Kendo Club siya sasali. Yun pala ay si Ogami na nagulat sa sagot na yun, at dagdag pa ni Ryo na nag-kendo na daw siya dati. Sobrang nagustuhan niya daw yun, at gusto niya daw galingan sa athletics tulad ng sa academics. Tumaas lang lalo ang respeto ni Ogami kay Ryo nang marinig yun, at tinanong naman ni Ryo kung anong club sasalihan ni Ogami. Sagot ng legendary hitman na siguro makakabuti na lumayo daw siya sa sports. Nag-suggest naman si Ryo na sumali siya sa isang cultural club, at inabutan siya nito ng flyer. Ayon kay Ryo, mukhang nag-aalok daw ang paaralan na yun ng iba't ibang cultural clubs. Tinignan na ni Ogami ang flyer at ang ilan sa mga clubs na nakita niya ay Board Game Club, The Way of Tea Club, Duck Club, at Fine Arts Club, pero ang nakapukaw ng interest niya ay ang Home Economics Club. Tinanong niya si Ryo kung ano yun, at ika ni Ryo na tungkol sa gawaing bahay daw yun tulad ng pagluto, pagtahi, paglinis, at paglaba. Ayon naman kay Ogami, mukhang magiging puro babae daw ang nasa club na yun, kaya pinaalalahanan siya ni Nekota na pinag-usapan na nila ang mga comments tulad nun. Sa oras na yun, meron babae na nilapita ang dalawa, na nagulat sa comment ni Ogami. Sinabi ng babae na hindi niya palalampasin ang comment ni Ogami. Lumalabas pala na ang babaeng yun ay ang kapatid ni Ryo, at tinanong niya ito kung anong ginagawa nito. Nagtaka si Ogami nang marinig yun, at tinanong niya kung ang lady ba na yun ay ang kapatid ni Ryo. Sagot ng babae na oo daw, pero kay Ogami, siya daw ang presidente ng Home Economics Club, at nagtaka siya na tinawag siyang lady ni Ogami. Lumalabas pala na kaya siya nandoon ay dahil iaabot niya kay Ryo ang tanghalian nito na nakalimutan nito. Tapos, tinanong ng babae kung ang kausap ba ni Ryo ay si Ogami, at ibinunyag niya na kwento na daw ito ni Ryo sa kanya. Gayunpaman, nabigo daw sabihin ni Ryo na isang time traveler si Ogami mula sa 1950s. Sinabi niya na tama daw na magkaiba ang mga lalaki at babae in certain ways, pero hindi sa kahit na anong paraan na nagmamatter sa home economics. Lahat daw ay kailangan kumain kaya nagluluto sila. Lahat daw ay nagkakalat kaya naglilinis sila. Tungkol daw yun sa pagpunas ng sariling puwet, imbis na ang iba ang gagawa, at yun ang home economics. Dahil sa analogy ng kapatid ni Ryo tungkol sa pagpunas ng sariling puwet, naintindihan na ni Ogami kung tungkol saan ang home economics, at ika ni Nekota na makan ganung klase ng approach ang makakatama sa boss niya. Dagdag naman ng kapatid ni Ryo na kapag nagawa na ni Ogami ang mga bagay, okay na ang iba ang gagawa para rito, at tinanong niya kung tama ba na buhay niya naman yon. Bago naman ito makasagot, sinabi niya na merong trial meeting para sa prospective members sa araw na yun, at pumunta daw si Ogami. Kung meron daw kailangan ng home economics, si Ogami daw yun, natatanggi pa sana. Gayunpaman, tinanong ng kapatid ni Ryo kung hindi ba daw tinuturuan ni Ryo si Ogami. Kung hindi daw ito pupunta, hindi na niya papayagan si Ryo na magpakita rito, kaya sinubukan ni Ogami na makiusap na wag daw. Samantalang naman, nagulat si Nekota na ang legendary hitman ay tinatakot ng isang middle schooler.
Matapos yun, pumunta na si Ogami sa meeting ng Home Economics Club, at doon, sinabi ng kapatid ni Ryo na para sa trial meeting na yun, gagawa sila ng simpleng pagluto. Ang suhestyon niya sa kanila ay magluto ng rice balls at miso soup. Samantalang naman, tila nagulat si Ogami na merong iilang lalaki doon, at ika naman niya sa sarili niya, madaming beses daw siya na lecturean sa araw na yon. Ano naman daw masasabi niya, mukhang ang isang lalaki tulad niya ay nasasabihan sa sariling paraan niya. Sa oras na yon, nilapitan na siya ng kapatid ni Ryo, at ika nito na dahil nagpakita talaga siya, gumawa daw sila ng isang pusta. Ayon sa kapatid ni Ryo, alam niyang hindi ginusto ni Ogami na pumunta, kaya kung ayaw nito sa gagawin niya, panalo ito, at magkakaroon ito ng 6 na buwan ng pag-aalaga bilang parte ng club activities nila. Ikinagulat yun ni Ogami, at sinabi pa nga niya na hindi na daw yun kailangan. Tinanong pa nga niya ang sarili niya kung ang babaeng yun daw talaga ang nakakatandang kapatid ni Ryo dahil ang competitive niya daw. Tapos, tinanong niya ito kung anong mangyayari kapag siya ang natalo. Sagot ng kapatid ni Ryo na sasali si Ogami sa club kapag natalo siya, at kung na-enjoy nito ang sarili nito, hindi naman daw yun magiging masama. Matapos yun, nagsimula na ang kapatid ni Ryo sa paggawa ng pagkain para sa araw na yun. Nagsimula siya sa pagsaing ng kanin bago hiwain ang tofu. Tapos, niluto na niya ang sabaw ng miso, at sinimula na ang pag-mold sa rice balls. Nung natapos na siya sa lahat, inihanda na niya yun para kay Ogami. Una nitong tinikman ang sabaw, at base sa reaksyon niya paghigop niya, mukhang nasarapan siya. Sinabi naman ng kapatid ni Ryo sa mga estudyante na dumalo sa meeting na yun na pwede nilang iuwi ang tira nila at kung nag-enjoy sila, matutuwa ang Home Economics Club na sumali sila. Matapos yun, tinanong niya si Ogami kung anong verdict nito. Nag-isip muna ang legendary hitman kung papaano siya sasagot, bago sabihin na sakto lang ang pagkain, na mukhang ikinagulat ni Nekota. Natawa naman ang kapatid ni Ryo, at ikanya na tubad naman yun. Klinero naman ni Ogami na hindi naman niya ayaw sa ginawa ng kapatid ni Ryo, kaya tatawagin niyang draw ang pastahan nila. Gayunpaman, ayaw pumayag ng kapatid ni Ryo sa isang draw, at ibig sabihin lang nun na hindi pa tapos ang pastahan. Nagulat naman si Ogami, habang meron pang sasabihin ng kapatid ni Ryo pero bago siya matapos, lumipat na ang eksena. Naglalakad na si Ogami pauwi at tinawag siyang isang hardas ni Nekota. Ikanya na gets niya na ayaw aminin ni Ogami na natalo ito, kaya nagtaka ito. Katwiran ni Nekota, narinig daw niya si Ogami na naglabas ng tunog ng isang taong nasasarapan matapos higupin ang sabaw, at tinanong naman siya ni Ogami kung ano naman daw. Ikanya na masarap naman daw luto ng kapatid ni Ryo at okay naman ang pagluto, pero sapat na daw ang isang beses. Mukhang hindi naman makapaniwala si Nekota nang marinig yun, at dagdag pa ni Ogami na hindi naman daw sobrang moving na experience ang pagkain na yun para mag-sign up siya sa Home Economics Club. Tapos, naalala niya na meron siyang mga tira kaya inalok niya yun kay Nekota, na tinanong kung okay lang ba yun, at sasagot na sana ng oo, pero nagkaroon siya ng ideya. Hindi niya tinanggap ang inalok na tirang pagkain ni Ogami, na nagtaka, at tinanong niya ito kung hindi ba daw pinaplano nito na dumaan ng lab para sa ilang tests. Maya-maya naman, dumako tayo sa bahay ni Ogami, at doon, nag-aaral siya sa kwarto niya nung merong tumawag sa kanya. Samantalang naman, si Nekota ay naghuhugas ng pinggan, at nakita niya ang boss niya na lumalabas ng balkonahe para kausapin ang tumawag rito. Yun pala ay si Eri, at ikanya na hindi niya daw inaasahan na magdadala si Ogami ng regalo sa araw na yun. At tinanong niya ang dating asawa niya kung anong kwento nito. Tinanong rin niya kung nasa home economics ba si Ogami, at paano yun nangyari. Sagot naman ni Ogami na manahimik na daw si Eri, at hindi naman daw siya sumali ng club. Ika naman ni Eri na kinain niya at ni Kozuue, ang anak nilang dalawa, ang lahat ng dala ni Ogami. Nagpasalamat rin siya, at sinabing napakasarap nun. Nagulat naman si Ogami, at tinanong kung nagastuhan ba talaga yon ni Eri. Sagot ng dating asawa niya na oo daw, at sinabihan siya maghintay. Tinawag ni Eri ang anak nila, at tinanong kung hindi ba daw meron itong gustong sabihin kay Ogami, kung saan sinabi ni Kozuue na oo daw. Sinabi niya kay Ogami na sobrang sarap ng pagkain na dala nito, at nagpasalamat siya rito, kaso pinuna niya na medyo samobra ito sa asin. Sa oras na yun, bumalik ang eksena sa nakaraan,
kung saan sinasabi ng kapatid ni Ryo kay Ogami na kailangan niya i-correct ang isang bagay na sinabi niya. Nagtaka naman si Ogami kung ano yon, at ika ng kapatid ni Ryo na alam niyang nagbigay siya ng speech tungkol sa pagpunas ng sariling puwet at tungkol sa hindi pag-alaga ng iba kay Ogami, pero iba daw ang pagluluto. Gusto niya daw na dalhan ni Ogami ang pamilya o kaibigan niya ng rice balls at miso soup, basta ibigay niya ito sa taong importante sa kanya. Pinaliwanag ng kapatid ni Ryo na maganda daw magluto para sa sarili, pero 100 beses na mas maganda magluto para sa iba. Balik naman sa kasalukuyan, nanginginig si Ogami dahil naalala niya yun, at sinabi niya sa anak niya na mabuting malaman ang feedback nito. Pagbalik niya sa loob, tinanong siya ni Nekota kung si Eri ba ang kausap niya, at sagot niya na oo. Matapos yun, umupo na siya sa sofa at napaisip, bago sabihing tingin niya ay natalo siya. Kinabukasan naman, isinumite na niya ang membership application niya sa Home Economics Club, at tuwang-tuwa siyang niyakap ng kapatid ni Ryo. Ika naman ni Nekota na isang baller move daw na nag-sign up agad kinabukasan si Ogami, na sumang-ayon naman. Dagdag naman ni Nekota na baka yun ang paraan ni Ogami ng pag-improve sa sarili nito, at sagot ni Ogami na mukha nga. Sa oras na yun, nagulat siya dahil nakasalubong niya si Noren na papasok ng classroom ng Home Economics Club. Binati niya ito at tinanong kung anong hawak nito. Tinanong din niya kung sasali din ba si Noren sa Home Economics Club. Tinanong naman ni Noren kung anong ibig sabihin ni Ogami na sasali din siya, at kung bakit ito nandoon. Sagot ni Ogami na medyo mahabang kwento, at siya naman ang nagtanong kung bakit nandoon si Noren. Ayon kay Noren, naisip niya daw na masaya yon at baka makatulong sa trabaho niya sa ramen shop. Tinanong naman niya kung may pinagsabihan na ba si Ogami tungkol doon, at anong sinabi niya rito tungkol sa pagkausap sa kanya sa paaralan. Sumagot na lang ng oo si Ogami, habang sinabi naman ni Nekota na hindi daw nagbago si Noren, matapos pa itong iligtas ng boss niya. Ika naman ni Ogami na hindi na yun big deal, at sa oras na yun, nakatanggap ng email si Nekota mula kay Eri. Nagulat siya nang makita yun, at sinabi kay Ogami na hindi ito makakapaniwala sa sasabihin niya. Tinanong ni Ogami kung ano yon, kaya binunyag ni Nekota na nakahanap na daw ng paraan para maibalik ang dati niyang katawan. Gulat na gulat naman si Ogami, habang dagdag ni Nekota na kailangan maghintay ng mga detalye, pero didiretsuhin na lang daw niya. Kailangan daw ni Ogami na pakasalan si Noren Mitsuoka. Tinanong ni Ogami kung anong ibig sabihin niya, at inulit niya ang sinabi niya rito. Ika ni Ogami na narinig niya yon, pero ano daw tinutukoy ni Nekota? Sa sumunod na eksena, dumako naman tayo kay Noren Mitsuoka. Muli na naman siyang nilapitan ng isang lalaki, na namumula pa nga ang pisngi habang sinusubukan siyang kausapin, at tinuturo sa kanya na lumabas sila ng silid-aralan. Napabuntong hininga na lang si Noren na mukhang alam na kung anong mangyayari, at sumunod na lang siya sa lalaki. Nakita ni Ogami ang paglabas ni Noren kasama ang lalaki, at maya-maya naman pagtingin niya sa may bintana, nakita niya kung paano nag-confess ng pagmamahal ang lalaki kay Noren. Siyempre binasted agad ito ni Noren, at pagtalikod niya, iba't ibang mga lalaki na ang nakaluhod na pinapahiwatig ang pagmamahal nila sa kanya. Siyempre hindi niya yun nagustuhan, at mukhang sobrang ikinakainis na niya yun. Napuno na si Noren, at sumigaw na siya ng napakalakas dahil ayaw siya tantanan ng mga lalaki sa paaralan niya. Samantalang naman, tila natawa si Ogami nang makita yun, at merong mga lalaki na lumapit sa kanya. Mukhang mas matatandang mga estudyante ang mga ito na niyayaya siya lumabas, at doon, kinorner nila siya. Walang kapanik-panik naman si Ogami, dahil sa loob-loob niya, alam niyang kaya niya silang bugbugin nang walang kahirap-hirap mag-isa. Hindi naman sang-ayon si Nekota sa plano na yun, at sinabi niya kay Ogami na kapag nakipag-away ito, masususpende ito. Kapag nasuspende, mabibigo ang mission, na magdudulot sa pagkawala ng trabaho, na magdudulot naman sa default sa mga utang at child support. Nainis naman si Ogami na hindi niya yun pwede gawin, kaya nagkunwari na lang siya na takot siya at tumakbo ng umiiyak. Nagtaka ang mga lalaki sa ginawa niya, at sinabi niya na sobrang pathetic daw noon na pwede na siyang umiyak. Isang veteranong hitman daw tulad niya na malapit na mag-40 na dating pinapatakbo ang mga bata sa takot ay ngayon na-reduce sa pagtakas mula sa middle school bullies. Gusto niya lang daw ma-enjoy ang academic enrichment habang namumuhay siya ng pangkaraniwang middle school life. Ika naman ni Nekota na hindi na yun kaya matupad ni Ogami.
Sa gitna daw ng dumpster fire nito na self-intro at sa obsession nito sa pag-aaral, na-lock up na daw ni Ogami ang pinakamababang antas sa lipunan. Lahat daw ay minamaliit si Ogami, na sinabing alam niya yun at hindi na daw niya kailangan ng recap. Dagdag pa niya na kabaliktaran daw niya, mukhang mas pad-ami lang ng pad-ami ang mga lalaking may gusto kay Noren Mitsuoka. Kahit na interesado daw siya na ligawan nito, ang tsansa niya magtagumpay ay mas mababa pa sa zero, dahil ayaw naman ni Noren sa mga lalaki. Sumang-ayon naman si Nekota doon, at ikanya na hindi naman mali si Ogami. Matapos yun, bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung kailan sinabi ni Nekota kay Ogami na kailangan niya pakasalan si Noren Mitsuoka. Hindi makapaniwala si Ogami nang marinig yun, at hindi niya maintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin ng papakasalan niya si Noren. Tinanong pa nga niya kung yun ba ang paraan ni Nekota na makabalik ang katawan niya, at kung ano naman ang nagdulot sa conclusion na yun. Sagot naman ni Nekota na nasa balita daw yun kani-kanina lang. Sinabi daw sa balita na kung sino man ang papakasalan si Noren ay makukuha ang kumpanya mula sa tatay nito, at wala daw biro doon. Nagulat naman si Ogami, na tinanong kung anong klaseng plano yun at kung anong possible benefit ang meron mula sa pag-anunsyo noon. Ika ni Nekota na hindi daw klaro ang motibo ng Mitsuoka Pharmaceuticals tungkol doon. Malaking balita daw yun, pero hindi talaga yun ang parte na may concern sa kanila. Tapos tinanong niya kung naaalala ba ni Ogami kung anong sinabi ng mga kidnappers kay Noren, na walang duda daw na ito ang may hawak ng sekreto. Sa totoo lang daw, ang parehas na impormasyon na yun ay kumakalat underground, at siniseryoso yun. Ayon naman daw kay Eri, sa gitna nun at nang narinig nito, ang pag-aral tungkol sa sekreto sa likod ng wasp na gumawang bata kay Ogami ay kailangan ng consent mula sa mag-amang Mitsuoka. Dagdag pa ni Nekota na alam daw nila na hindi gagana ang intimidation at puwersa, kaya tingin niya na ang natitirang gagawin na lang ay pakasalan si Noren. Baka umaabot na daw sila sa punto kung saan ang pagpapakasal kay Noren ay isang additional mission objective. Tinanong naman ni Ogami kung nababaliw na ba si Nekota. Ika niya na isa na siyang 39-year-old man na meron ng isang divorce, at gusto ba daw ni Nekota na ikasal siya sa isang middle schooler. Sinabi naman ni Nekota na kung ganun daw yun sasabihin, mukhang mali nga, pero bago siya matapos, winika ni Ogami na wala daw tama tungkol doon. Huwag na daw yun babanggitin ni Nekota, kahit na isang biro lamang. Matapos yun, pumunta si Ogami sa ramen shop kung saan nagtatrabaho si Noren. Doon, masaya niyang kinain ng ramen, at sobrang nasarapan siya doon, na nasabi niya na ang lugar na yun ay ang may pinakamasarap na ramen sa bayan. Tapos, tinanong naman niya ang sarili niya kung anong pinagsasabi ni Kotatsu Nekota tungkol sa pagpapakasal, at ikanya na hindi yun pwedeng i-entertain ng lalaking kaedad niya. Hindi daw yun katanggap-tanggap, at i-enjoy na lang niya ang ramen na yun at kakalimutan ang sinabi ni Nekota. Binabalik daw sila nun sa square one sa paghanap ng paraan para makuha niya ang dating katawan niya, pero di bale na lang daw. Tinawag niya yun na isang kalokohan, pero ang emosyon niya ng galit ay nahaluhan ng emosyon ng pagkasarap dahil sa broth ng ramen. Sa oras na yun, pinapanood siya ni Noren, at nung matapos siya kumain, nagbayad na siya habang nagpapasalamat, kaya nagpasalamat naman din si Noren sa kanya. Tapos, tinanong ni Noren kung hindi ba daw nagbabago si Ogami, na nagtaka naman nang marinig yun. Kaso, naintindihan na din niya kung anong tinutukoy ni Noren, at ikanya na nabalitaan niya daw ang tungkol doon. Dagdag pa niya na mukhang mahirap daw na mas madami ang nanliligaw kay Noren, at para lang daw alam ni Noren, pumunta lang siya para kumain ng ramen. Mukhang na-satisfy naman si Noren sa sagot na yun, habang napaisip naman ang tito niya nang marinig ang usapan nila. Pagkalabas ni Ogami, hinabol siya ni Noren na nakapagbihis na mula sa work uniform nito. Nagtaka naman si Ogami dahil hindi ba daw may trabaho pa si Noren, na sinabi daw ng tito niya na pwede siya matapos ng maaga sa araw na yun, at niyaya niya si Ogami ng maglakad ng magkasama ng saglit. Sa paglalakad nila, inilabas ni Noren ang hinanay niya kay Ogami tungkol sa inanunsyo ng tatay niya. Tinanong naman ni Ogami ano tingin ni Noren kung bakit yun nilabas ng tatay nito, at sagot niya na wala daw siyang ideya. Halos hindi na nga umuuwi ang tatay niya at matapos ang lahat ng yun, ayaw na niya ito makita. Dagdag pa ni Noren na ang dami na nga daw niyang problema sa mga lalaki, at ngayon nililigawan na nila siya ng may mga pera sa mata. Samantalang naman, binibigyan siya ng cold shoulder ng lahat ng mga babae, at halos wala na siyang kaibigan.
Hindi niya mapigilan kundi questionin kung anong ginagawa ng tatay niya, at tinanong pa nga niya kung isa ba itong complete moron. Tinanong din niya si Ogami kung tama ba siya, at kung anong tingin nito. Paglingon naman ni Noren, nakita niya na nagbabasa ng libro si Ogami, at hindi siya makapaniwala na hindi pala ito nakikinig sa kanya. Ika naman ni Ogami, na mukhang mahirap nga ang sitwasyon ni Noren, na sinabing si Ogami daw ang nagtanong tungkol doon kaya at least makinig naman ito. Katwiran naman ni Ogami na naririnig naman niya si Noren, na sinabihan na lang siya manahimik. Idadahilan pa nga niya ang gagawin niya sa English class kinabukasan, pero ika ni Noren na sino naman daw ang may pake doon. Gayunpaman, mula sa pagkainis, biglang siyang tumawa, kaya nagtaka si Ogami. Sinabi niya rito na maganda ang ginagawa nito. Masaya daw makipag-away sa isang kaibigan na walang kakaibang agenda, kahit na ang pinag-aawayan nila ay stupid stuff tulad nun. Hindi naman sumagot si Ogami, at dagdag pa ni Noren na baka pwede niya yun gawin sa Home Economics Club, na ipinagtaka ng legendary hitman. Ika ni Noren, ang pakikipag-argue daw kasama ang mga kaibigan niya sa Home Economics, at napa-oo na lang si Ogami. Kinabukasan naman sa paaralan, sinabi ni Nekota kay Ogami na ang araw daw na yun ay ang unang opisyal na araw ng Home Economics Club. Ika ni Ogami na tama yun, at hindi na daw siya magpapabuhat at kailangan niya panasan ang sariling puwet niya kahit na anuman mangyari. Dahil doon, tinanong ni Nekota kung dinadala ba talaga ni Ogami ang ganong klaseng intensity sa isang middle school club. Sa oras naman na yun, meron napansin si Ogami na pinagtaka niya, at yun ay ang kapatid ni Ryo na tinawag niyang Keipo. Binati siya nito, at sinabing meron itong problema. Nagulat naman si Ogami nang makita kung ano yun, at yun ay ang dami ng lalaki na sumali ng club at pinapalibutan nila si Noren. Ika ng kapatid ni Ryo na tingin niya na alam na ni Ogami ang sitwasyon, pero matapos daw sumali ni Noren, dumami ang prospective members. Kadalasan daw, gugustuhin niya yun, pero sa sobrang dami ng sumali, lumagpas na sila ng membership cap. Tingin niya daw na karamihan ng mga sumali ay interesado lang kay Noren, at hindi niya yun gets pero sobrang hirap daw asikasuhin. Samantalang naman, sinusubukan ng mga lalaki na kausapin si Noren, at ika pa nga na isang coincidence na nandoon din daw siya, at tinawag niya itong sinungaling. Ika naman ang isa na ang dami daw ng things in common nila ni Noren, at gusto niya rin daw sa home economics. Tinanong naman ni Noren ang sarili niya kung anong ibig sabihin ng lalaking yun na gusto nito ang home economics. Sobrang daming lalaki ang sinusubukan kausapin si Noren, na mukhang hindi yun nagugustuhan, at ganun din ang ibang babae na may hint ng pagseselos nila. Sa oras na yun, nakita ni Noren si Ogami, at naglock ang mga mata niya rito. Tapos, tinawag niya ang atensyon ng lahat ng mga lalaki at sinabihan sila na manahimik. Habang naglalakad, sinabi niya na huwag na siya nila guluhin, at meron daw siyang sasabihin. Nilapitan niya si Ogami, na nagtaka naman, at sinabi niya sa lahat ng mga lalaki na may boyfriend na siya. Yun daw ay si Juzo Ogami, kaya kung kakausapin daw siya ng mga lalaki, respetuhin nila yun. Nagulat naman ang mga lalaki nang marinig yun, lalo na si Ogami na tinanong kung bakit yun ginawa ni Noren. Matapos inanunsyo ni Noren sa lahat ng mga lalaki na boyfriend niya si Ogami, tumakas sila mula sa mga ito. Hindi matanggap ng mga lalaki ang sinabi ni Noren, at hinahabol nila ang dalawa para mas malaman pa ang tungkol sa relasyon nila. Buti na lang, nagawa ng dalawa na magtago, at ika ni Noren na pwedeng mas maganda pa daw ang nangyari sa pag-anunsyo niya. Nung nakahinga naman na ng mabuti si Ogami, tinanong niya kung bakit yun ginawa ni Noren, na humihingi naman ng tawad. Ika niya, sobrang nilulook forward niya ang Home Economics Club, pero naging isang pagtitipon lang yun ng mga lalaking gusto siyang ligawan. Lahat daw ng nakatambak na stress niya ay umapaw na at sumabog na siya. Biglaan niya lang daw yun na pagdesisyonan gawin, pero syempre daw hindi daw yun patas kay Ogami, at muli siya humingi ng tawad rito. Sinabi naman ni Nekota kay Ogami na ito na pwede daw maging malaking hakbang yun papunta sa goal ng pagpapakasal na pinag-usapan nila. Kaya tinanong ni Ogami kung anong parte ng morally unacceptable ang hindi naiintindihan ni Nekota. Sinabihan niya rin ito na manahimik at tinawag niya itong idiot. Mas pipiliin niya daw na mamatay kesa pakasalan ng isang babae na halos kasing tanda ng anak niyang babae. Tapos, nakiusap si Noren kay Ogami. Alam niya daw na napakamakasarili ng hiling niya, pero pwede ba daw si Ogami na magpanggap bilang boyfriend niya ng maikling panahon, kaya nagulat ito.
Dagdag pa ni Noren na hanggang sa makamove on lang daw ang mga tao tungkol sa anunsyo ng pagpapakasal ng tatay niya, o kaya hanggang sa makahanap siya ng ibang solusyon. Kung tingin daw ng mga tao na nasa isang relasyon siya, mas kaunti na daw siguro ang lalaking kakausap sa kanya, at nagmakaawa pa nga siya kay Ogami na pumayag. Ika naman ni Ogami na gets niya yon, at meron pa sana siyang sasabihin, kaso nung nakita niya ang pagmamakaawa ni Noren, pumayag na siya at tinanong kung panggap lang ba daw. Matapos yun, lumipat na ang eksena sa kinabukasan, at doon sa paaralan, pinalibutan ng mga lalaki si Ogami, at merong nag-utos sa kanya na bilhan niya sila ng mga pagkain. Mukhang inasahan na yun ni Ogami na mangyari, at ikapanga niya na lahat daw ay gustong makipag-away sa kanya. Sa oras na yun, tinanong siya ng isang lalaki kung naririnig ba niya ito. Sinabihan siya ng lalaking yun na meron siyang dalawang pagpipilian. Bilhan niya daw sila ng snacks araw-araw o makipag-break siya kay Noren, at tinanong siya ng lalaking yun kung anong pipiliin niya. Sa loob-loob ni Ogami, tinanong niya ang sarili niya kung anong klaseng pagpipilian yun. Tapos, napabuntong hininga siya, at sa gulat ng mga lalaki, tumakbo na palayo si Ogami. May nagsabi pa nga na no way daw na makakatakas ito sa araw na yon. Ika naman ni Ogami na syempre daw magiging madali na baliktarin ang sitwasyon sa mga lalaking pumapalibot sa kanya, pero hindi daw siya gagawa ng kahit na anong age inappropriate tulad nun. Mas magdadala lang daw yun ng mas maraming problema sa dulo, kaya mukhang kailangan niya na lang tumakbo, at yun mismo ang ginagawa niya habang sinasabi yun. Tapos, tumalon pa nga siya pababa ng isang railing, kaya gulat na gulat ang mga lalaking humahabol sa kanya, at ika pa nga ng isa na 3 palapag daw ang taas kung nasaan sila. Buti na lang, sa oras na yun, merong mga estudyante na dala-dala ang isang malaking gymnastics crash mat sa ilalim ng tinalunan ni Ogami. Doon nagland ang legendary hitman, at pagtayo niya, nonchalant siyang humingi ng tawad sa mga estudyanteng naabala niya na nagbubuhat ng gymnastics crash mat. Samantalang naman, wala naman nasabi ang mga lalaking humahabol sa kanya, na natulala lang nang makita ang ginawa niyang pagtakas sa kanila. Matapos yun, pumunta na si Ogami sa silid-aralan niya, at doon, hinabol niya ang hininga sa pagod mula sa ginawa niya. Sa isip-isip ni Ogami, sinabi niya na dahil panggap na relasyon lang ang alok ni Noren, pumayag siya nang wala masyadong pag-iisip, pero ibig sabihin ba daw noon na kailangan niya magdusa sa panahong may panggap na relasyon sila? Dagdag pa nga niya na ang mga bullies daw ay mga pipsqueaks lamang pero ang pag-deal sa kanila ay isang hassle. Habang sinasabi niya yun, makikita si Noren sa background na sinusubukang kausapin ng ilang mga lalaki. Samantalang naman, pinagchichismisan ng mga babae ang bagong balita na magjowa na daw si Noren at Ogami. Ika naman ng isang babae na ngayon daw, si Ogami ay target na ng bawat lalaki sa eskwelahan na gustong jowain si Noren, at nakakaawa naman daw ito. Narinig yun ni Noren, habang nilapitan si Ogami ng babaeng niligtas niya mula sa manyak nung unang araw na tinawag siyang Oga. Pinuri nito ang pagtakas mula sa bully ng mga lalaki, at tinanong kung pinahihirapan siya ng mga ito. Tinanong din ng babaeng yun kung totoo ba na mag-jowa sila ni Noren, at hindi ba daw impossible naman yun. Malalaman naman natin na ang pangalan ng babaeng ito ay si Takada, at Baba naman ang pangalang ng kasama nito palagi na may maikling buhok. Parehas sila binati ni Ogami, at ika naman ni Takada na smooth daw ang moves ni Ogami sa pagtakas, na nagulat na nakita yun ni Takada at pinanood lang. Sinabi naman ni Takada na hindi naman daw nila maliligtas si Ogami, na sinabing pwede naman sila magsabi sa isang guro. Ayon naman kay Baba, alam daw nila na merong magagawang paraan si Ogami, at dagdag ni Takada na nakatakas naman ito kaya wag na daw siya pag-alitan ni Ogami. Tapos, tinanong ni Takada kung alam ba ni Ogami na mas lalala lang ang sitwasyon mula sa puntong yun, kaya nagtaka ang legendary hitman. Pinaliwanag naman ni Takada na ang paaralan daw nila ay malaking paaralan na may reputasyon na kailangan tapatan, kaya meron silang mga elite na mga lalaki sa student body. Kapag sinabi niya daw na elite, ang tinutukoy niya ay ang pinakamagaling sa lahat. Ang mga yun daw ay tinatawag ng mga tao na unicorns. Sila daw ay high-achieving, highly competitive, at mula sa pamilya na mataas ang status sa buhay. Biniyayaan daw sila sa kahit na anong paraang pwede parehas sa loob at labas. Sila daw ang tipo ng mga lalaki na merong talento at charisma para i-dominate ang kahit na ano. Dagdag naman ni Takada na mula daw sa narinig niya, ang bawat isa sa mga unicorns ay gusto si Noren.
Sooner or later daw, kailangan sila problemahin ni Ogami at kapag nangyari yun, good luck na lang daw sa kanya. Pag-uwi naman ni Ogami, sinabihan siya ni Nekota na baka dapat na niyang i-give up ang pagiging pekeng boyfriend ni Noren. Ipinagtaka yun ni Ogami, at ika ni Nekota, mukhang magiging mas mahirap daw yun sa inaasahan, at hindi ba daw sinasabi ni Ogami na hindi niya papakasalan si Noren kahit anuman ang mangyari. Sagot naman ng legendary hitman na syempre naman hindi, kaya tinanong siya ni Nekota kung anong punto sa pagdurusa nito bilang pekeng boyfriend. Gets niya daw na may simpatsya si Ogami kay Noren, pero kahit na daw. Tapos, meron siyang ibinalita na mas magpapalala lang sa sitwasyon, kaya nagtaka si Ogami kung ano yun. Pinaliwanag ni Nekota na alam na daw nila na merong mga gangs na hinahabol ang sikreto tungkol sa reverse aging drug na ginagawa ng Mitsuoka Pharmaceuticals gamit ang WASP research nila. Gayunpaman, tulad daw ng sinasabi niya, klaro na hindi gagana ang intimidation at puwersa. Apparently daw, baka sinusubukan ng mga gangs ang bagong stratehiya ng pagpapadala ng mga talentadong mga bata sa line of work nila para gawin ang kahit na ano para mapakasalan si Noren. Kaya naman daw, susubukan ng mga unicorns na ligawan si Noren ng lehitimo at baka subukan ng mga assassins na gumawa ng underhanded na mga bagay. Tinanong niya si Ogami kung gusto ba nito na mapagitna sa lahat ng yon, at napakamot na lang si Ogami. Kinabukasan pagpasok niya, nagkita sila ni Noren, at mukhang nagulat siya tungkol sa isang bagay. Sinabi naman ni Noren na hindi na daw kailangan ni Ogami na magpanggap bilang boyfriend niya, at nakikita niya daw ang pagpapanggap nito ay nagdudulot ng mga problema rito, kaya humingi siya ng tawad. Tinanong naman ni Ogami kung paano na si Noren kung tumigil siya, at sagot ni Noren na problema niya daw yun at dapat siya daw ang solusyon doon. Lalayo na daw siya mula sa Home Economics Club para hindi na sila muling kukuyugin ng mga lalaki. Gayunpaman daw, dumaan daw si Ogami paminsan-minsan, kaso kailangan daw nito makinig sa mga pag-iyak at pagreklamo niya. Hindi naman nakasagot si Ogami na napakamot na lang ng ulo, habang may nagtanong kung nasa isang date ba daw sila. Sinabi ng lalaking nagtanong na perpektong timing daw yun, at hindi na daw siya matatakasan ni Ogami. Kailangan daw nila mag-usap, at wala daw sa paaralan na yun ang aprobado sa relasyon ni Ogami at Noren, na relasyon ng isang loser sa babaeng tulad ng tagapagmana ng Mitsuoka Pharmaceuticals. Sinabi naman ni Noren sa lalaki na hindi na si Ogami ang boyfriend niya, kaya tigilan na nito ang pagiging jerk rito palagi. Tinanong ng lalaki kung totoo ba yun, at sinabi niya na perpekto yun. Ngayon daw pwede nang makipag-date sa kanya si Noren, at sinabi pa nga niya rito na pwede niya itong alagaan na mas mabuti pa kesa kay Ogami. Ikinagulat naman yun ni Noren marinig, at hindi siya pumayag na makipag-date sa lalaki. Halos hindi nga daw niya kilala ang lalaki kaya maging totoo daw ito. Sagot ng lalaki na totoo talaga siya, at malakas daw siya hindi tulad ni Ogami kaya maproprotektahan niya daw si Noren, na sinabing hindi naman siya humingi ng tagapagtanggol, kaya luyuan daw siya ng lalaki. Sa gitna ng lahat ng yun, tila naiinis si Ogami sa kakulitan ng lalaki ng pagpilit kay Noren na makipag-date dito. Doon na niya piniling magsalita at sinabi na magkasama pa sila ni Noren, at bilang abiso lang, layuan daw ng lalaki ang babae ng ibang lalaki, at umalis na daw ito. Nagulat ang lalaki nang marinig yun, at ganun na din si Nekota, na tinanong pa nga kung papakasalan na ni Ogami si Noren. Sagot naman ni Ogami na syempre hindi, at pagpapanggap pa rin daw yun, kaya tinanong naman ni Nekota kung bakit niya yun ginagawa. Ika ni Ogami, na para sa magandang rason, kaya nagtaka si Nekota. Sinabi ni Ogami na ipapaliwanag niya daw yun kay Nekota. Pagod na daw siya na paulit-ulit siyang sinasabihan ng mga teenager kung anong hindi niya dapat gawin. Wala na daw mas matigas ang ulo kesa sa isang middle-aged man. Ang huling kailangan niya daw ay mga bata na ilang taon lang kakatapos mag-diapers na bigyan siya ng life advice. Kung may mga maliliit daw na bugs na nag-buzz malapit sa kanya, pinapalayo niya yun. Tinanong naman ng sigang lalaki kung anong sinasabi ni Ogami, at sinabi nito na kung gusto daw siya subukan ni Ogami, sasabihin niya ito na sa gym niya daw, tinatapatan niya ang matatandang mga lalaki. Tapos, sinapak na niya si Ogami, at dagdag pa niya na kung gusto maglaro ng grown-up ni Ogami, tignan niya daw kung sinong kinakalaban niya, at kainin daw nito ang sapak niya. Gayunpaman, nung tumama ang sapak ng lalaki kay Ogami, nanlaki ang mga mata niya sa gulat, dahil lumalabas pala na sinalo ni Ogami ang sapak niya.
Ika ng legendary hitman na siguradong hindi daw niya bubugbugin ang lalaki para sa pag-iisip na dapat protektahan ng lalaki ang isang babae, pero kung gusto daw yun ng sigang lalaki, baka kailangan pa daw nito mag-ensayo sa gym nito. Habang sinasabi yun, napakatalam ng tingin ni Ogami sa lalaki, na pawis na ang mukha, at mukhang natatakot, samantalang mukhang nagulat naman si Noran. Maya-maya pagkaalis ng lalaki, kinausap na ni Noran muli si Ogami, na sinabing tulad daw ng sinabi niya kanina, magpapatuloy pa siya makipagrelasyon kay Noran ng panggap, dahil kahit na natikman na niya ang masarap nitong ramen, ang huling gustong marinig niya ay ang pagrereklamo. Hindi naman nakasagot agad si Noran, na napatitig lang kay Ogami. Kaso maya-maya, nagpasalamat siya rito, at tinanong niya na kahit kunwari lang, pwede ba daw wag na banggitin ni Ogami ang tungkol sa "keep your hands away from my woman talk". Medyo cringe daw yun para sa isang first year, at nahiya naman si Ogami nang mapagtanto yun, at sumagot siya ng sige. Sang-ayon naman doon si Nekota, at nagsuhestyon siya sa boss niya na baka pwedeng mag-take a notch down ito sa hinaharap. Samantalang naman, merong nanunood sa kanila na lalaki mula sa malayong lugar gamit ang binoculars, at sinabi nito na ang target nito ay si Noran Mitsuoka. Tinanong niya kung ang kasama ba nito, na si Ogami, ay ang boyfriend nito. Ikanya na ang paraan kung paano binubuhat ni Ogami ang sarili nito ay nagpapaisip sa kanya kung nasa parehas na linya ba sila ng trabaho. Tapos, tinanggal niya ang tila pacifier na meron siya sa bibig, at dagdag pa niya na baka mas tough si Ogami kesa sa inaasahan niya bilang romantic rival niya para sa mission na yun.